Sa nakaraan sa isang underground hideout, binuhay ni Orochimaru ang isang experiment gamit ang kidlat. Pero biglang pumalpak ang plano niya kasi umatake sa kanya yung experiment at sinira ang buong building kaya napilitan silang tumakbo ni Kabuto. Kinabukasan, dumating sina Itachi at Kisame at nakita nila yung sira-sirang experiment sa guho. Dinala nila ito pabalik sa pinuno nila na si Pain. Sa secret hideout ng Akatsuki, ginamit ni Pain yung King of Hell para ayusin yung experiment at nilagyan pa ng bagong upgrades. Sinabihan ni Pain si Itachi na hulihin ng Ninetales gamit yung bagong ayos na experiment na ngayon ay may cloak na parang badass hoodie. Sumama ito kay Itachi sa mission. Pagdating malapit sa Konoha, inutusan ni Itachi ang experiment na hanapin si Naruto. Nagsimula itong umatake ng mga villagers at tinalo pa ang Team Guy. Biglang lumitaw si Naruto para pigilan ito kasi gusto na niyang bumalik sa training. Inatake ni Naruto yung experiment gamit ang madaming clones pero tinaboy lang silang lahat. Nakachamba si Naruto at nasira yung cloak nito. Doon nila nalaman na isa pala itong mechanical na kopya niya na tinawag na Mecha Naruto. Sinimulan ni Mecha Naruto na higupin yung chakra ng Ninetales mula kay Naruto kaya nanghina siya. Dumating sina Kakashi at Yamato. Ginulo ni Kakashi si Mecha Naruto gamit ang lightning cutter habang sinagip ni Yamato si Naruto. Nakatakas silang tatlo gamit ang secret tunnel. Samantala, nagsimulang sirain ni Mecha Naruto ang village para hanapin si Naruto. Sa opisina ng Hokage, nagplano si Tsunade para ilayo si Mecha Naruto sa village. Sumakay si Naruto sa palanquin kasama si Yamato habang sina Choji, Kiba, Neji, at Shikamaru ang nagbubuhat at si Kakashi ang backup. Sinimulan nila ang plano at sinundan sila ni Mecha Naruto. Dumating si Shino kasi ayaw niyang maiwanan ulit pero natalo siya ni Mecha Naruto. Nagdesisyon ng grupo na tumakas papasok sa gubat. Nagpalit ng pwesto sina Shikamaru at Kakashi para subukang talunin si Mecha Naruto. Pero natalo si Shikamaru at binagsak siya ni Mecha Naruto sa lupa. Dahil doon, inutusan ni Tsunade si Shizune na humingi ng tulong sa Senogakure. Si Shikamaru ay nahirapan kay Mecha Naruto at tuloy-tuloy na hinahabol ang grupo habang nagpapaputok ng mga missile. Sinubukan ni Choji ang Human Bullet Tank para guluhin si Mecha Naruto pero epic fail. Nag-transform si Kiba at Akamaru bilang double-headed wolf at umatake gamit ang Fang Passing Fang pero nadali lang sila ng mecha. Natamba ang palanquin na sinasakyan ni Naruto kasi wala nang nagbubuhat. Sumali si Neji sa laban gamit ang 8 trigrams Palms Revolving Heaven. Binanatan siya ng laser ni Mecha Naruto pero walang epekto sa umiikot na shield niya. Pero dahil sa sobrang bilis ng mecha, nabasag ang depensa ni Neji at natalo siya pati na rin si Yamato. Gumamit si Kakashi ng Sharingan pero palpak din laban sa mecha. Habang na-corner na si Naruto ng mekanikal niyang kalaban, dumating si Gaara sakto para iligtas siya. Papunta na sana siyang durugin ang braso ni Mecha Naruto nang biglang lumitaw si Deidara at ng asar kaya napilitan si Gaara na habulin siya. Biglang na-summon sina Naruto at Mecha Naruto sa loob ng tiyan ng ahas ni Orochimaru na nireprogram si Mecha Naruto para sumunod sa kanya. Biglang dumating si Jiraiya at tinawag si Gamabunta para palayain sila mula sa tiyan ng ahas. Nadali agad ni Mecha Naruto si Naruto na halos maubos na ang Ninetales chakra niya. Pero nagbago ang programming ni Mecha Naruto, salamat kay Itachi, at ibinalik niya ang Ninetales chakra kay Naruto. Hinati ni Mecha Naruto sa dalawa si Orochimaru para protektahan si Naruto. Pero pina-activate ni Orochimaru ang isang switch na naglabas kay Mecha Kurama na nagwala sa Konoha. Nag-fuse si Mecha Naruto kay Naruto para labanan si Mecha Kurama pero wala ring epekto ang mga atake nila. Sa huli, nag-sacrifice si Mecha Naruto para wasakin si Mecha Ninetales. Habang nagsasaya ang mga villagers sa panalo ni Naruto, bigla silang nalunod ng malupit na quicksand waterfall flow ni Gaara. Sa kasalukuyan, nagtataka ang Shinobi Alliance kung bakit nawala ang Ten Tails sa battlefield. Tinanong ni Sakura si Hinata kung anong nangyari. Pinaliwanag ni Hinata na kinain ng kalaban ang buong katawan at chakra ng halimaw. Sabi ni Naruto kina Sasuke at Minato na hindi talaga balak ni Obito na buhayin si Madara, kundi gawin ang sarili niyang Jinchuriki ng Ten Tails. Napagtanto ni Hashirama at Tobirama kung gaano kalaking threat ang kalaban. Pinang ni First Hokage si Obito pero winasak ng bagong Jinchuriki ang mga tali at barrier gamit ang mga chakra arm niya. Sinubukan ni Minato na tawagin ang dating estudyante niya pero parang hindi nakilala ni Obito ang pangalan niya. Nagsimula namang umatake ang ibang Hokage gamit ang pagiging immortal nila para aralin ang lakas ni Obito. Pero madali lang silang tinaboy at si Hashirama napilitang harapin si Madara. Sumugod si Minato para subukan gamitin ang kahinaan ni Obito sa pagpigil ng Ten Tails.
Sa utak ni Obito, sinisira ng Ten Tails ang konsensya niya pero sa huli, nakuha niya ulit ang kontrol sa halimaw. Nag-evolve ng bagong anyo at sinubukang tapusin ang lahat ng kalaban sa isang matinding atake. Sinalba ni Tobirama sina Naruto, Sasuke, at Minato sa pamamagitan ng pag-teleport ng Truth-Seeking Ball na malapit nang sumabog pabalik kay Obito dahil tinag niya ito dati gamit ang Flying Thunder God technique. Pinuri ni Naruto si Tobirama sa galing niyang gumamit ng teknik ng tatay niya pero sabi ni Tobirama, teknik niya yon originally. Sa ibang parte ng battlefield, naglalaban sina Madara at Hashirama at napapanga ang mga allied shinobi sa lakas nila. Pinaangat ni Shikamaru ang morale ng mga sundalo. Sinabing kailangan pa rin sila. Sabi ni Madara kay Hashirama na iba ang magiging resulta ng laban nila ngayon kumpara dati. Plano ni Minato na gumawa ng opening gamit ang teknik niya at binara siya ni Tobirama dahil corny daw pangalan ng teknik. Gumamit si Sasuke ng Amaterasu pero na-deflect ni Obito dahil naramdaman niya ang chakra na naiipon sa mata ni Sasuke. Nagmarkahan sina Tobirama at Minato para magpalitan. Sumugod sina Naruto at Sasuke kay Obito, pinagsama ang Rasen Shuriken at Kaguchuchi nila. Nag-teleport si Tobirama sa likod ni Obito at si Minato naman sa harap ni Naruto at Sasuke para itama ang atake. Nagpalitan sila ng pwesto at bumagsak ang pinagsamang atake kay Obito, nawalan siya ng Truth-Seeking Balls. Nakita ni Sakura ang mga itim na apoy at tinanong si Hinata kung anong nangyari. Sabi ni Hinata, nakangiti sina Naruto at Sasuke. Pero bumalik ang mga Truth-Seeking Balls kay Obito, binasag ang atake at lumitaw siya na walang damage. Napansin ni Tobirama na hindi nagre-regenerate ang braso ni Minato. At napaisip siya na yin-yang release ang gamit ng mga orbs para kanselahin ang ninjutsu. Kailangan pa ni Naruto ng oras para makapasok sa Tailed Beast mode. Habang paubos na ang oras ng summoning, naglunsad ng huling atake si Gamekichi kay Obito pero nadepensahan ito. Sinubukan ni Minato kausapin si Obito tungkol sa pangarap nitong maging Hokage pero sinabi ni Obito na binitawan niya yon dahil sa mga pagkukulang ni Minato. Sabi ni Naruto na bilang isang hindi naging Hokage, wala siyang karapatang pagtawanan ng isang naging Hokage. Nagready siya ng Rasengan at tina-teleport siya ni Tobirama sa likod ni Obito. Tinamaan niya ng Senjutsu Rasengan si Obito at nasaktan nito, pinatunayan ng hinala nila base sa huling atake ni Gamekichi. Napansin ni Minato ang Sage Mode ni Naruto at kinumpara kay Jiraiya. Ang yin-half ni Kurama na nasa loob ni Minato ay pinuri si Naruto dahil napako-operate niya si Yang Kurama. Tinanong ni Yin Kurama si Minato kung balak ba niyang hayaan si Naruto na linisin lahat ng gulo niya, sabay sabi na hindi naman pala ganun kasama maging Jinchuriki. Naisip ni Tobirama na parang si Hashirama si Naruto kasi ang galing makipag-team sa Flying Thunder God technique at mag-senjutsu. Napansin ni Obito ang bagong kahinaan niya at gumawa ng isang higanteng puno na may mga bulaklak. Bawat isa sa 4 na bulaklak nag-charge ng Tailed Beast Ball. Nagpanik ang allied shinobi kung paano sila makakaligtas kasi kaya lang ay teleport ni Minato at Tobirama ang tig-isa. Gusto sanang tumulong ni Hashirama pero hinarang siya ni Madara, sabay paalala na mare-regenerate lang sila dahil sa pagiging Edo Tensei. Naglabas si Obito ng mga chakra receiver at gumawa ng barrier para ikulong ang alliance kasama ng puno. Nag-fist bump sina Naruto at Minato bilang plano, pinagsama nila ang dalawang Kurama halves nila. Nagbalot si Obito ng protection na chakra cloak habang nambabara kay Minato, paalala na anniversary ng pagkamatay nila ni Koshina kinabukasan. Pero sabi ni Naruto, birthday niya yun. Napangiti si Minato, proud sa pagiging mature ng anak niya. Pinagsama nila ang Kurama chakra nila at bumalik ang chakra cloak ng buong alliance. Dumating si Jugo at sinabi kay Sasuke na kailangan na nilang tumakas gamit ang reverse summon. Nag-share ulit ng chakra si Naruto sa kanila. Nagpaulan si Obito ng Tailed Beast Balls. Pero safe ang lahat ng allied shinobi na teleport sila palabas ng barrier ni Minato gamit ang chakra ni Naruto. Napansin ni Tobirama na parang shadow clone technique ang style ng chakra sharing ni Naruto. At natuwa si Naruto na alam ni Tobirama yon, sabay reveal na siya ang nag-imbento ng technique. Gusto pa sanang kausapin ni Minato si Naruto pero sabi ni Naruto di na kailangan kasi nakausap na niya dati ang chakra ng mama niya. Habang nag-i-emote si Minato, proud na proud siya sa paglaki ni Naruto. Sabi niya sa isip niya, parang kahit ano kaya nilang gawin pag magkasama sila. Naalala niya si Koshina at yung mga moments nila noon. Halos maiyak na siya, gusto pa sana niyang mas makasama at makakwentuhan si Naruto. Pero pinutol yun ni Naruto, sabi niya tunay na lalaki daw alam na ang feelings ng isa't isa kahit walang salita. Nagpakatatag si Minato, tapos na-realize nila bigla na seryoso ulit ang laban. Pasugad agad si Naruto sa Tailed Beast mode na parang YOLO lang.
Si Tobirama sarcastic na sinabi na confident siya sa talino ni Naruto kasi baka makalimutan nito na senjutsu lang ang effective kay Ten Tails Jinchuriki. Tama nga siya kasi natarante si Naruto. Si Kurama tawang-tawa lang, sabi pa nga natalo na ni Naruto lahat ng Hokage pagdating sa pagiging tanga. Pinapaalala ni Kurama na dati nung kalaban nila si Nagato, naghalo yung Nine Tails Chakra at Senjutsu Chakra ni Naruto. Sabi niya pwede na nilang gawin yun ulit pagsabayin ng Sage Mode at Nine Tails Chakra Mode. Yung kalahating Kurama na nasa loob ni Minato sinabi rin na kaya niya ring mag-Tailed Beast Mode para suportahan ang anak niya. Dahil sa marka ni Tobirama, nakalapit sina Naruto at Minato at nakatama ng atake kay Obito na napigilan lang gamit ang mga Chakra Arms at itim na substance. Para sirain yon, naghanda sila ng Tailed Beast Ball na may natural energy. Pero si Obito naman nag-decide na sabay-sabay na, pinalabas ang Ten Tails para both defense at tuloy na rin ang plano niya. Yung katawan ng Ten Tails naging isang sobrang laki na puno. Nag-release ng Six Red Yang Formation para yung mga sanga niya manghigop ng chakra ng lahat ng Shinobi Alliance. Sabi ni Gyuki kay Bina ito na ang final form ng Ten Tails. Habang nanlumo si Hashirama sa nakikita, chill lang si Madara at nag-explain ng backstory kung paano niya nadiskubre lahat ito sa Uchiha Stone Monument. Sabi niya walang kwenta ang realidad kasi ang tao, laging magpapapatayan at magkakagalit. Lipat ang eksena kay Obito, pinatigil niya muna yung mga sanga ng puno. Satisfied na siya na halos bibigay na ang alliance. Sabi niya, humiga na lang daw sila ng tahimik kasi sapat na ang pagdurusa nila at malapit na rin silang matapos pag fully na mulaklak yung malaking bulaklak sa tuktok ng puno para mag-cast ng Infinite Tsukuyomi. Yung 5 cage papunta na sa battlefield sakay sa buhangin ni Gaara. Mula sa malayo, kita nila yung puno na naging anyo ng Ten Tails. Si Katsuyo nagsimula magchika kung ano na ang nangyayari. Sa mismong battlefield, hirap na hirap si Shikamaru kasi nasipsip na yung chakra niya ng Holy Tree. Sinubukan ni Sakura na pagalingin siya gamit si Katsuyo pero namatay din pati clones niya. Umiiyak si Naruto kasi daming namatay na kasama nila. Sinamantala naman ni Obito yun para suran siya at i-break yung will niya. Sabi ni Hashirama sa lahat, huwag kayong susuko kasi mas malala pa ang plano ni Obito kaysa mamatay. Biglang dumating si Orochimaru kasama sina Suigetsu at Karen na parang tropang may sariling entrance. Habang patuloy naglalaban sina Hashirama at Madara, sinabi ni Madara na mga 15 minutos na lang mamumulaklak na yung puno. Plano pa niyang makipag-switch places kay Obito gamit ang senjutsu ni Hashirama. Pinasa ni Hashirama yung info sa lahat gamit ang teknik ni Ino. Si Sasuke naka-Susanoo mode na at pinutol yung isang malaking sanga ng puno. Tanong niya kay Naruto kung hanggang doon na lang ba siya. Si Naruto naman biglang nag-Tailed Beast Mode at Sage Mode sabay nagpa-share ng feeling sa lahat gamit ulit teknik ni Ino. Si Sasuke pinaganya si Jugo para ma-activate yung Sage Transformation sa Susanoo niya. Sabay silang sumugod ulit para kalabanin si Obito. Pero medyo bagsak pa moral ng alliance kaya si Hashirama nagkwento ng throwback yung unang Cage Summit. Sabi niya pangarap niya noon ay pag-isahin lahat ng Shinobi. Nagka-boost ng motivation ng tropa. Naghanda na sila para lumaban ulit habang dumating na yung 5 cage sa battlefield, lahat sama-sama at ready na makipagbakbakan. Pagdating ng 5 cage sa battlefield, sabi nila bawal matalo dito. Samantala, todo bakbakan sina Naruto at Sasuke laban kay Obito. Si Sakura naman tuloy-tuloy gamutan kay Shikamaru, mabagal ang progress pero promise niya hindi niya papatayin ito. Bigla na lang lumabas yung version isang cloak ni Naruto at bomb alat kay Shikamaru, sabi ni Ino, kusal daw yon kasi extension ng will ni Naruto. Nakabawi na ng lakas si Shikamaru. Dumating si Tsunade at tuluyang pinagaling si Shikamaru, sabay puri kay Sakura na ang galing daw niya. Pagkatapos makipagchikahan sandali sa lolo niya, nirally ni Tsunade at ng ibang cage lahat ng tropa. Sa ibang dimension naman, halos ready na bumalik si Kakashi sa battlefield. Nag-move out na ang alliance para sirain yung tree form ng Ten Tails. Nagtanong si sensei niya kung anong plano niya at si Orochimaru sumali na din sa laban, naglabas ng madaming ahas para umatake sa Ten Tails. Si Hiruzen naman pinukpok ng todo gamit ang staff ni Enma at nabasag yung isang sanga. Si Tsunade at Sakura sinubukang i-summon yung 1/10 ni Katsuyo para gamutin lahat ng sugatan sa tropa gamit yung mga seal nila. Sina Naruto at Sasuke patuloy na binabanatan si Obito pero ang dami niyang dodge moves kaya di sila makascore. Nung sinabi ni Obito na time to sleep na kayo, sinunggaban niya sila gamit yung chakra arms niya. Napuwersa silang matanggal sa Sage-Tailed Beast Mode at Susanoo. Tinanong ni Obito kung bakit pa lumalaban si Naruto, sagot naman niya, di siya umaatres sa salita niya, yun ang nindo niya. Sabi pa ni Naruto na bukas na lang siya matutulog at mangangarap sa sarili niyang paraan.
Habang yung Susanoo ni Sasuke binalot yung Tailed Beast mode ni Naruto, ready na sila ulit sa laban. Ang Susanoo ni Sasuke sinuot niya kay Naruto na naka-Senjutsu Enhanced Tailed Beast mode. Si Obito naman nagpakita ng malaking kalasag at yung Sword of Nunoboko, yung espada daw na ginamit ng Sage of Six Paths para hubugin ang mundo. Si Naruto gumawa ng siyam na Rasengan, tig-isa sa bawat buntot ni Kurama, tapos tinawag lahat ng tropa para sumali sa gulo. Isa-isa silang tumalon sa mga buntot ni Kurama at nagkaroon sila ng Tailed Beast Mode Cloak. Sabay-sabay nilang pinakawalan yung mga Rasengan kay Obito. Kaya nabutas yung depensa niya at sinugod ni Naruto at Sasuke, sabay tagos at malupit na tama. Resulta nun, nahugot palabas lahat ng chakra ng mga Tailed Beast kay Obito. Nagsimula yung malaking tug of war, hinaila ni Naruto yung chakra habang si Obito nagpupumilit na huwag pakawalan. Sumali si Nagaara at Killer Bee, hinaila nila yung chakra ng kanika nilang mga bidyo. Yung natitirang Konoha 11 at buong Shinobi Alliance sama-sama din sa paghila. Sa utak ni Obito, nakita niya yung buong allied Shinobi forces nakatapat sa kanya. Habang kinakausap siya ni Naruto, nagsimulang magsisi si Obito sa lahat ng ginawa niya, iniisip kung paano kaya kung naging Hokage siya. Sabi ni Naruto na siya daw si Obito Uchiha at tatanggalin niya yung maskara niya for good. Habang pinapatunayan ni Naruto na totoong tao si Obito, sabi ni Obito na wala na raw pakeyon kasi naging parang second six paths na siya. Hindi agree si Naruto, sabi niya na pareho sila ni Obito sa maraming bagay, pareho ang pinagmulan, mga pangarap, at paniniwala. Sabi ni Naruto na walang aamin sa pangarap ni Obito kasi ninakaw nito ang kalayaan ng lahat. Sagot naman ni Obito na tama, magkamukha nga sila, kaya nga gusto niyang ipakita kay Naruto na walang pag-asa ang mundo. Pinaliwanag ni Obito na nakita niya ang dati niyang sarili kay Naruto. At gusto niyang sumuko na ito sa mga pangarap niya bago siya masaktan. Tinawag siya ni Naruto na tumatakas sa buhay, pero si Obito, matigas, sabi niya ginagawa lang niya yung dapat gawin ng Hokage, magdala ng kapayapaan sa mundo, at nakahanap siya ng shortcut para dito. Pero matindi si Naruto, sabi niya walang shortcut sa pagiging Hokage kasi ang Hokage yung nauuna sa lahat para gawing mas madali ang daan para sa iba. Determinado pa rin si Naruto na gisingin si Obito sa katotohanan. Nagsimulang balikan ni Obito ang mga alaala niya sa Team Minato, lalo na si Rin na laging nag-aalaga at tunay na may malasakit sa kanya. Naniniwala si Naruto na may koneksyon pa rin si Obito sa mga dati niyang kaibigan, ebidensyang kahit kontrolado na siya ng Ten Tails noon, naalala pa rin niya ang mga kasama niya para di tuluyang mawala ang sarili niya. Medyo nag-aalangan na si Obito kung tama pa ba ang ginagawa niya. Sabi ni Naruto, hindi niya hahayaang hilahin ni Obito ang lahat sa madilim niyang daan at ituloy pa ang Eye of the Moon plan. Inabot ni Naruto ang kamay niya kay Obito at hinikayat siyang tanggapin ulit ang sarili bilang shinobi ng Konoha at magsimulang itama ang mga kasalanan niya. Kunwaring nagabot si Obito sa kamay ni Naruto pero bigla niya itong sinakal. Sabi niya wala siyang pinagsisisihan sa landas na pinili niya, kaya nainis si Naruto. Galit na sinabi ni Naruto na nakita niya lahat ng iniisip ni Obito at tigilan na ang pag-i-imagine na Hokage siya. Nakawala si Naruto sa sakal at sinuntok si Obito. Hinailan niya pababa ang kamay ni Obito at nawala ang kapangyarihan ng Uchiha matapos mapalaya ng allied shinobi forces ang mga bidyo. Higa na talunan si Obito habang nakatingin sa buwan. Malungkot kasi hindi niya napuno yung butas sa puso niya. Nagpasalamat naman ang mga bidyo kay Naruto dahil pinalaya sila. Samantala, hinugot ni Sasuke ang espada niya at tinutok kay Obito na nakahandusay. Bigla namang dumating si Kakashi mula sa ibang dimensyon at pining si Obito habang nakatutok ang kanay. Sabi ni Kakashi responsibilidad niya si Obito at tangkang patayin ito pero napigilan siya ni Minato na sakto ang dating. Pinayapa siya ng Yellow Flash at sinabi na nagbago na si Obito. Kaya binaba ni Kakashi ang kanay niya. Sa ibang parte ng laban, naghanda si Naruto para kalabanin si Madara, gumawa ng Big Ball Rasen Shuriken, sobrang laki na parang ilaw sa daraanan ng mga kasama niya. Habang binibitawan ni Naruto ang kanyang finishing blow, ginamit ni Hashirama ang Wood Dragon para gapyusin si Madara at sabay higupin ang chakra niya. Pagkahagis ni Naruto ng atake, sabay-sabay nagmarcha ang allied shinobi forces papunta kay Madara. Dumating din si Sai para samahan si Naruto. Samantala, kinausap ni Gaara si Shokaku para humingi ng tulong. Ayaw pa nung una si Shokaku pero pumayag din siya, kunwari lang para patunayan na mas astig siya kay Kurama, pero denied to death na tinutulungan talaga si Gaara. Habang naghahanda ang Sand Duo, nagtanong si Son Goku kung sasali rin ba sila. Sinabi niya na tutulong din silang mga bidyo. Tinanong ni Son Goku si Gaara kung kaibigan ba niya si Naruto.
Naalala ni Gaara ang madilim niyang pagkabata bilang Jinchuriki, kung paano siya kinasukluman ng mga taga-Nayon at paano lahat yon nagbago nang makilala niya si Naruto. Sabi niya kay Four Tails, si Naruto ang una niyang naging kaibigan. Tumayo siya bilang leader at inakay ang lahat ng video papunta sa laban. Sa nakaraan, umuwi si Hinata galing academy at sinalubong siya ng todo ni Hanabi at nagyayang maglaro. Pero nainis si Hanabi kasi kailangan ni Hinata mag-training kasama si papa nila kaya hindi sila makakapaglaro. Kinabukasan, naglalakad si Hanabi at si Natsu sa Nayo nang makita nila si Naruto na pinapagalitan. Nagtanong si Hanabi kung bakit tinatrito si Naruto na parang salot. Sinabi ni Natsu na layuan na lang niya ito. Pag-uwi, dali-daling tinapos ni Hanabi ang mga gawain niya. Pagkatapos, sumilip siya sa training ni Hinata kasama si Neji. Nakita niyang parang sasaktan ni Neji si Hinata pero pinigilan siya ni Hiashi at pinaga niya ang curse seal ni Neji. Napansin ng Hyuga Elder na sumisilip kanina si Hanabi. Nilapitan siya at ipinaliwanag kung ano ang nangyari at ang kapalaran ng Branch family na protektahan ng Byakugan. Dahil dito, si Hiashi na ang naging sparring partner ni Hinata. Nag-alala ang Elder at sinabi na hindi bagay si Hinata maging tagapagmana ng clan. Nag-training mag-isa si Hanabi ng todo kaya napansin siya ng Elder at sinabi ito kay Hiashi. Nag-alala si Hiashi na mahina si Hinata kaya nagpa siya siyang magpa-duel sa dalawang magkapatid para malaman kung sino ang karapat-dapat maging pinuno. Sa huli, natalo si Hinata at si Hanabi ang idineklarang bagong heiress ng clan. Habang tuloy-tuloy ang training ni Hanabi kasama ang papa niya, iniisip niya na nakatadhana siyang maging mas malakas kaysa kay ate Hinata. Sinabihan siya ni Natsu na sasali si Hinata sa Chunin exams pero sinabi niyang sayang lang yon. Nang sabihin ni Natsu na grabe ang sugat ni Hinata matapos makipaglaban kay Neji, dali-dali siyang pumunta sa Konoha Hospital. Tinanong niya si Hinata kung bakit hindi na lang nag-withdraw. Sagot ni Hinata na hindi siya susuko at yun daw ang nindo niya. Pumunta si Hanabi sa finals kasama si Papa para panoorin ang laban ni Naruto at Neji. Makikita rin si Hanabi na nagte-training ng 8 trigrams palm sa Revolving Heaven sa ilalim ng supervision ng tatay niya pero palpak siya. Nanunood si Hanabi kay Hinata habang nagte-training kasama si Neji at nagtataka kung bakit confident si ate kahit tinawag siyang failure ng papa nila. Pagbalik nila sa Nayon mula sa biyahe, nalaman nila na inatake ng Akatsuki ang Konoha kaya dali-dali silang tumakbo pabalik. Pagdating nila, nagulat sila na lumaban si Hinata mag-isa laban kay Pain. Narealize ni Hanabi ang tapang ni Hinata at na hindi ito sumuko kaya muling humanga siya sa ate niya. Sabay sabing gusto na niyang mag-training kasama ang papa niya para mas lumakas pa siya. Sa kasalukuyan habang nakahandusay si Obito at wala ng lakas, sabi niya na si Rin lang ang naging ilaw at pag-asa niya sa buhay at nagbago ang mundo nung nawala ito. Sabi ni Minato na mamamatay si Obito kasi tinanggalan siya ng video pero kalma si Yin Kurama at sinabi na mabubuhay siya dahil may demonic statue sa loob niya. Sa ibang parte ng laban, napigil ni Hashirama si Madara matapos mabaigo yung atake ni Naruto na saktan siya. Pero di alam ng lahat, may palihim na plano si Madara. Sinubukan ni Obito na itama ang mga mali niya gamit ang Samsara of Heavenly Life technique para buhayin lahat ng pinatay niya, sabi niya na gets na niya kung bakit nagbetray si Nagato. Pero biglang lumitaw si Black Zetsu mula sa lupa at inagaw ang katawan ni Obito para pilitin siyang buhayin si Madara. Si Sai naman, todo effort na isil yung na-immobilize na Madara pero bigo siya. Buong nabuhay si Madara pero may kapalit kumakalas yung mga mata niya kasi isinuko niya yon nung nabubuhay pa siya dati. Di na pinatagal ni Sasuke at sinunog siya gamit Amaterasu pero walang epekto. Hinubad ni Madara yung armor niya, tapos nakipagharapan kay Hashirama at sinimulan niyang sipsipin yung senjutsu nito. Si Sasuke naman, lumaban ng kenjutsu pero sobrang talo siya kahit bulag si Madara. Sa ibang parte, nagtatanong si Kakashi at Minato kung ano bang nangyari, tapos sinabi ni Black Zetsu na bumalik na sa mundo ng buhay si Madara. Habang naglalaban yung dalawang Uchiha, inalok ni Madara si Sasuke na magsanib puwersa pero umayaw si Sasuke. Lamang si Madara at tumingin siya sa mga video, determined na hulihin silang lahat. Habang lumalaban ang mga video kay Madara, nanguna si Nagaara at Shukaku gamit ang teamwork jutsu para maipit muna si Madara kahit saglit. Sumunod na umatake ang ibang video gamit ang matitinding teknik nila. Ginamit ni Shukaku yung katawan niya para isil si Madara, pero bago matapos, nakawala ito gamit ang Susanoo. Biglang dumating si Naruto at sabay silang sinampal ng mga buntot ng video si Madara. Biglang may White Zetsu Army clone na lumitaw mula sa lupa at binigay kay Madara yung orihinal niyang kanang mata. Balik rinigan na si Madara at tinawag niya yung demonic statue of the outer path na lumabas mula sa katawan ni Obito.
Sinubukan ni Kakashi pigilan yung statue pero naputol lang niya yung isang braso nito. Nasa taas ng statue si Madara at nagcast ng teknik na nagpa-atres sa lahat ng video sabay unleash ng mga kadena para gapyusan sila. Plano niyang kunin yung 8 at 9 tails. Habang lumalaban yung Jinchuriki na target, gusto sanang lumabas ni Naruto sa Tailed Beast mode pero hindi niya mapigilan yung chakra ni Kurama. Sabi ni Madara na wala nang kwenta yung effort ni Naruto at lumipat ng pansin kay Shukaku. Gumawa si Gaara ng dalawang higanteng kamay na buhangin para pigilan yung kadena na humahatak kay One Tail. Nagulat si Shukaku na dine defense siya ng dati niyang host at naalala niya yung mga pinagdaanan nila ni Gaara. Naalala rin ni Shukaku yung usapan nila ng dati niyang Jinchuriki na si Banpuko at na-realize niya na si Gaara yung sinasabi nung pari dati. Nag-activate si Madara ng Susanoo at pinukol ng espada si Gaara pero na-deflect ito ni Shukaku at mayabang pa niyang sinabi na pride niya ang kanyang absolute defense. Kahit na napigilan ni Shukaku yung unang espada ng Susanoo ni Madara, pinukol ulit ng Uchiha ang isa pang espada kay Gaara at natamba siya. Sabi ni Shukaku wag sobrahan pero laban pa rin si Gaara at sinigaw na pantay na sila ngayon ng Tanuki. Nahila lahat ng video papasok sa demonic statue of the outer path kaya napuwersa si Naruto na lumabas sa Tailed Beast mode niya. Nawalan siya ng malay matapos ma-extract si Kurama at bumagsak siya pero sinalo siya ng buhangin ni Gaara para di masaktan sa paghulog. Nasil pabalik sa statue yung mga video habang binara ni Madara yung minion niya na madaldal. Samantala, sinugod ni Tobirama si Madara mula sa likod at nakipaglaban para makakuha ng oras si Gaara na makatakas kasama si Naruto. Si Sasuke naman bumalik na sa laban pero bago yun binigyan siya ni Hashirama ng sariling chakra at isang teknik para kontra sa senjutsu ni Madara. Pagdating niya kay Madara, bigla siyang nasuspend sa ere bago makaatake at tinarak siya ng matindi ni Madara. Sa ibang lugar, gamit ang Kanzon Lotus King, inatake ni Toby yung Shinobi Alliance pero pinigilan siya ni Hiruzen. Si Orochimaru at grupo niya nagtago para magplano ng surprise attack habang si Karen umiiyak ng malala dahil naramdaman niya yung nangyari kay Sasuke. Habang binibitbit ni Gaara si Naruto papalayo ng ligtas, nalaman ni Hinata gamit ang Byakugan niya na bumabagal na tibok ng puso ni Naruto kaya tumakbo siya papunta doon pero nadapa siya dahil paubos na chakra niya. Si Sakura na lang ang may sapat na chakra kaya siya yung nagpagaling kay Naruto. Habang binabalot ng lungkot si Sakura at Karen, na-realize nila pareho na pag nagpatuloy ito, parehong mamamatay sina Naruto at Sasuke. Habang abala si Sakura sa pagpapanatiling buhay kay Naruto, naalala ni Tsunade yung nakaraang Chunin exams kung saan binigyan ni Naruto ng pag-asa ang lahat. Nag-set si Tsunade ng meeting kay Gaara para pagplanuhan ang bagong exams. Medyo duda sina Kankuro at Temari sa balak ni Tsunade kaya sinabi niya na ang motibo niya ay painin palabas ang Akatsuki. Nagsuggest si Gaara na gawin ang exam sa Senogakure para mahatak palabas ang Akatsuki at ma-expose yung mga nagbabalak ng kudeta laban sa kanya. Napagdesisyonan na ang first phase ay sa Konohagakure at ang second phase ay sa Senogakure. Pinadala ni Tsunade ang mga anbo para ihatid ang mga invitation sa ibang nayon bilang pain. Sa Kamogakure, sobrang galit si A sa invitation ni Tsunade at gusto niya itong itago kay B, pero alam na rin ito ni B dahil kay Daro. Samantala, sa Kurigakure at Iwagakure naman, tinanggihan ni Mei ang imbitasyon matapos kumonsulta sa Elder, at si Onoki ay tumanggi rin, hinala niya na baka naghahanda ng gyera ang Hokage. Kaya lahat ng invitation ni Tsunade ay na-decline. Sa ibang lugar naman, si Kakashi ay papunta sa Amegakure para makipagkita ng harapan kay Hanzo. Pagdating sa Amegakure, ipinakita ni Kakashi ang identity niya at sinabi na gusto niyang makausap si Hanzo. Pagpasok niya sa fortress ni Hanzo, ibinigay niya yung mensahe mula sa Suna at Konoha. Hindi niya alam, patay na pala si Hanzo at si Konan lang ang nakadisguise. Sinabi ni Konan kay Pain ang tungkol sa Chunin exams na co-hosted ng dalawang nayon. Pinag-utos ni Pain na magpadala ng ilang genin teams para sumali. Nakatanggap si Tsunade ng sagot mula sa Amegakure na sasali sila sa exams. Pero hinala niya na baka may tinatagong agenda kaya inutusan niya si Shizo na bantayan ng todo yung mga Ame genin. Sa Tekigakure naman, nagmeeting si Shibuki at Fu tungkol sa imbitasyon ng Chunin exams mula Konoha at Suna. Pumayag din siya na sumali si Fu pero nag-warning siya na mag-ingat. Sa Senogakure, kinausap ni Gaara si Kankuro at sinabi niya na balak niyang bantayan mismo yung exams at gusto rin niyang makipag-ayos sa mga rebelde laban sa kanya na ikinainis ni Kankuro. Balik sa Konoha, sinabi ni Tsunade sa mga jonin ang tungkol sa paparating na Chunin exams at humingi ng mga rekomendasyon para sa mga geni nila. Nire-rekomenda ni Asuma ang team niya, pero walang Shikamaru. Inimbitahan ni Ino si Sakura para makumpleto yung 3-man squad nila pero tumanggi si Sakura kasi natakot siyang maging pabigat kay Ino at Choji.
Pero naisip ni Sakura yung kaya niya gawin at pumayag na rin sumali habang si Naruto naman ay umuusad sa training niya. Samantala, dumating na lahat ng genin mula sa iba't ibang nayon sa Konoha, hudyat ng simula ng Chunin exams. Lahat ng bagong dating na genin ay pumila para sa unang bahagi ng exams. Si Konohamaru, na-disappoint kasi hindi sasali si Naruto sa Chunin exams at natatakot siyang baka di na siya maging Chunin ever, kaya nag-disguise siya bilang Naruto para makasali pero nabuking siya at kinomfort siya ni Neji. Lahat ng Seiseling genin ay hinati sa tatlong magkakahiwalay na kwarto para kumuha ng exam na ginawa ni Shikamaru. Ipinagsasama yung scores ng tatlong miyembro para maging total score ng team. Kung may score na lumampas ng 100 o mababa sa average ng lahat ng teams, bagsak sila. Ganito ang nakasulat sa test, pumili at sagutin ang isa sa tatlong tanong na ito. Para sa 30 points, habang nagpoprotekta ng VIP, saang posisyon sa formation dapat ilagay ang taong pinoprotektahan? Piliin mula sa mga sumusunod: A. Harap, B. Gitna, C. Likuran. Para sa 40 points, kung kalaban ay may fire at lightning nature, alin sa mga sumusunod na ninjutsu attribute ang may best na epekto? A. Wind style. B. Earth style. C. Water style. Para sa 50 points, sa lokal na labanan, ipaliwanag ang advantages at disadvantages ng pag-atake mula sa mataas na lugar. Yung mga genin sa bawat kwarto ay nagtangka na aidados ang plano ni Shikamaru. Si Sakura at Neji ay napag-isip na kailangan na magkapareho o magtugma yung score ng lahat ng miyembro ng team para pumasa. Kaya si Neji naglakad-lakad sa kwarto para maka-attract ng atensyon ng iba. Nagtaka yung mga genin sa ginagawa ni Neji, pero sabi niya nagpapadala siya ng vibration sa mga pader ng classroom para sabihan yung mga katim kung anong tanong ang sasagutin. Si Sojin, na ayaw na lahat pumasa, pinukpok yung pader ng 5 beses. Sabi ni Neji, wala namang epekto kahit ilang beses pa yan. Sinubukan ni Sojin manggulo at mag-aya ng away pero pumasok si Shikamaru at pinaalalahanan silang may time limit. Nang matapos na yung mga genin sa pagsusulat ng sagot, sinabi ni Shikamaru na may second part pa. Para sa second part, kailangan nilang isulat sa likod ng papel kung sino ang pipiliin nilang pain o decoy kung masasorpresa at masisilo ang buong team, at may 3 minutes lang sila para dito. Samantala, sinabi ni Kankuro kay Tsunade na sila na bahala sa mga Tsunade genin sa second phase, kaya medyo naging suspicious si Hokage. Sina Homiura at Kaharu na dumating muna bago si Kankuro ay nagbigay ng warning mula kay Danzo na mag-ingat sa mga Omega genin. Nang matapos na ang first phase ng Chunin exams, sinabi sa mga pumasa na maglakbay papuntang Suna para sa next phase. Sina Sojin at team niya ay natanggal dahil pinili nila si Mijen bilang decoy. Ipinakita ni Neji kay Sojin na walang dapat ay sacrifice na kasama, at wala naman talagang dapat isulat na sagot. Si Temari bilang proctor ay nagpaliwanag tungkol sa second phase kung saan pwedeng maglaban-laban ng mga teams. Yung mga pumasa sa first stage ay nagunahan na papunta sa Senogakure na aabutin ng at least 3 araw. Sa gabi sa Senogakure, may isang nakamask na tao na pumasok ng patago sa opisina ng case cage. Hinarang siya ni Kankuro at tinanong kung sino siya. Sabi ng nakamask na attacker, isa daw siya sa mga extremist na gusto ng pagbabago sa Land of Wind. Tumakas yung assassin at hinabol siya ni Kankuro. Akala nila na corner na siya pero nagtangka siya ng suicide attack. Buti na lang dumating si Temari sakto sa oras para iligtas si Kankuro. Kinabukasan, sinabi ni Kankuro at Temari kay Gaara na lalong nagiging agresibo yung mga rebelde laban sa kanya. Pero ayaw magpadaig ni Case Cage sa pressure. Samantala, yung main teams ng Konoha 11 ay ligtas na nakarating sa Demon Desert checkpoint para makasiguradong qualified sila. Yung mga huli dumating ay na-eliminate at pinauwi na sa kani-kanilang nayon. Sa oras ng kainan, nagkagulo kasi naruin ng Konoha Shinobi yung pagkain kaya nag-away-away yung mga genin. Dumating si Fu na parang gusto makipagkaibigan, pero umalis yung ibang genin sa cafeteria kaya napasama ang loob niya. Balik sa Konoha, nag-report si Kakashi kay Tsunade tungkol sa palpak niyang pag-infiltrate sa Omegacure dahil hindi niya na-meet si Hanzo ng personal kaya duda siya sa sitwasyon dun. Samantala, palihim na lumabas si Choji para pumunta sa building ng mga Jonin para makakain. Sinundan siya ni Sakura at Ino pero inatake silang lahat ng Giant Scorpion. Buti na lang dumating si Fu para iligtas sila. Pagdating sa eksena, napansin ni Gaara yung pagkakahawig ni Fu kay Naruto dahil sa kakaibang charisma niya. Kinabukasan, nagsimula na ang second phase ng exams. Tulad ng dati, kalahati ng teams ay binigyan ng Scroll of Earth at yung kalahati naman ng Scroll of Heaven, ibig sabihin kailangan nilang kunin yung kaparehong scroll para pumasa sa exam.
Bago pumasok sa Demon Desert, nangako si Shira na susuklian niya ang tiwala ni Gaara at sisiguraduhin na lahat ng Sune teams ay papasa. Samantala, nagplano naman ng Team Guy ng strategy para labanan ang mga kalaban nila. Pagbigay ng signal, nagsimulang pumasok ang mga genin sa disyerto. Kina-question ni na Asuma at Kurenai kung bakit bawal silang sumama sa disyerto ng Senogekure. Nakatanggap naman si Guy ng mensahe mula kay Tsunade na bantayan si Cascade dahil may info na gumagalaw na ang mga assassin niya. Sa loob ng disyerto, nagtataka si Neji kasi hindi niya ma-detect yung ibang teams. Napagtanto niya na naka-genjutsu pala sila. Nang makawala siya, na-detect niya ang isang Sune team at nakipaglaban sa kanila. Pero dumating ang Team Shira para bumili ng oras para makatakas yung Team Goji. Walang chance magpahinga, si Sen ay nag-cast uli ng genjutsu para matrap ulit ang Team Guy at na-turnover ang plano ni Neji. Samantala, nagkita ang Team Shira at dalawang iba pang Sune teams at inutusan sila na kunin ang scroll mula sa ibang teams. Pero sa huli, natraidor sila Shira at ang team niya at na-corner sila. Dumating naman ang Team Guy para iligtas sila. Tinanong nila Guy ang motibo ng Team Shira. Ibinunyag ni Sen na si Shira ay bago palang naging shinobi. Nagulat ang Team Guy kung bakit ngayon lang siya naging ninja gayong ang galing niya. Narealize ni Lee na pareho sila ni Shira, pareho silang walang talent sa ninjutsu at genjutsu kaya relate na relate siya. Ibinunyag ni Lee na nung nagpalitan sila ng suntok ni Shira, naramdaman niyang pareho silang walang talent sa ninjutsu at genjutsu. Sabi ni Sen kay Lee at sa iba na hindi pinayagan si Shira makapasok sa academy nung bata siya dahil dito, kasi sabi ng matatanda hindi siya bagay maging shinobi. Pero kahit ganun, nagtraining si Shira ng todo mag-isa hanggang napansin siya ni na Sen at Yom. Isang beses habang nagte-training, aksidenteng nabasag ni Shira yung malaking bato na nagpipigil ng pagguho ng buhangin. Napansin nito ni Gaara na bagong case cage noon at pinuntahan si Shira. Humingi ng sorry si Shira at inamin na hindi siya marunong ng ninjutsu at genjutsu. Tines ni Gaara yung lakas niya gamit ang sand attack. Nang ma-impress si Gaara sa ipinakita ni Shira, sinabi niya na mula ngayon shinobi na siya at binura yung patakaran na ginawa ng tatay niya. Pagkarinig ng kwento ni Shira, punong-puno ng inis si Lee para sa mga taong nanlait kay Shira. Tumakbo siya para habulin sila. Habang tumatakbo, naalala ni Lee yung sarili niyang masakit na childhood. Pagharap niya kina Goji at mga kasama, pinasori niya sila kay Shira dahil sa masasakit nilang salita. Pero tumanggi sila at natrap na naman si Lee sa genjutsu. Dumating sina Neji at Tenten para sagipin siya. Sinubukan ni Lee tapusin yung sinimulan niya. Pero pumihil si Shira at sinabi na kasalanan niya rin kasi hindi siya sapat nag-training. Hindi lang yon, inabot pa ni Shira yung scroll niya sa Team Goji bilang pagsuko pero tumanggi sila at sila pa yung nag-abot ng scroll kay Shira. Pag-alis ng Team Goji, humiling si Lee ng laban kay Shira at pumayag naman ito. Pumayag si Shira sa alok ni Lee na mag one-on-one na laban. Nagsimula silang magbakbakan at habang nagpapalitan ng matitinding atake, pareho silang mukhang pantay ang lakas. Pinapanood sila ni Neji at napansin niya na mas made damage si Lee kasi mas superior ang katawan ni Shira. Nang mapansin ni Lee na dehado siya, sinubukan niyang buksan ang 8 gates pero hindi niya magawa kasi na-block ni Shira ang mga tenketsu niya kaya natigil ang chakra flow niya. Lumipat si Shira sa tahimik na pag-atake kaya lalo siyang na-pressure. Pero naalala ni Lee yung training niya kay Guy kaya na-predict at na-counter niya ang mga galaw ni Shira. Sa huli, pinalaya ni Shira ang tenketsu ni Lee kaya nabuksan niya ulit ang 8 gates. Si Shira naman ay gumamit ng 7 Heavens Breathing Method, sarili niyang imbento na parang katapat ng 8 gates. Pinalakas nito yung paghinga niya at yung atake niya sa mas mataas na level. Magkasing lakas ulit sila pero unti-unti nakuha ni Lee ang upper hand matapos buksan ng 5th gate of limit. Sa huli, si Lee ang nanalo sa laban nila. Samantala, sa ibang lugar, sinabihan si Gaara ng mga tao niya na sina Kegan at Yoro ay mga Jonin pala na naka-disguise. Inutusan ni Gaara na wag ipaalam ito sa iba at nagsimulang manmanan ang Team Fo gamit ang third eye niya. Pero nagulat siya kasi mabilis nakita ni Fo yung sand eye niya kaya napilitan siyang eye cancel yung technique. Doon na-realize ni Gaara ang totoo tungkol kay Fo. Habang tahimik na naghihintay sina Kazami at ang team niya ng mga kalaban, nagkataon na nakasalubong nila ang Team Kurenai na hawak pala yung scroll na hinahanap nila. Nagharap ang dalawang team at nagsimula ang laban. Pero trap lang pala lahat yun, plano ng Team Kazami para malaman kung sino sa tatlo ang may hawak ng scroll. Nang mabuking na si Kiba ang may hawak ng Earth Scroll, sabay-sabay umatake ang Team Kazami para makuha ito. Gumamit si Burami ng kakaiba niyang jutsu na Smell Sphere, na nagpamanhid sa kalaban. Kahit ganon, lumaban pa rin ang Team Kurenai gamit lang ang purong willpower na ikinainis ni Burami.
Nagsama naman si Moyami ng dambuhalang Talpacon, si Moguren Mara, at doon sila sumakay ng team niya para tumakas. Buti na lang, nakakabit si Shino ng Kakaitsu sa hayop kaya nasundan nila. Pero naloko ulit ang Team Kurenai, nahulog sila sa quicksand trap. Akala mo game over na, pero sa last second effort ni Akamaru, nailigtas sila. Dahil wala na sa paningin ni Hinata ang kalaban. Ginamit ni Kiba ulit ang ilong niya para ituloy ang paghahabol sa Team Kazami. Habang papunta sa main building, naramdaman ni Burami sina Kiba at Team Kurenai. Nang malaman nilang hinahabol sila, binura ni Burami ang amoy nila pati ng teammates niya. Naging walang silbi tuloy yung pang-amoy ni Kiba at Akamaru. Kaya umasa si Shino sa mga insekto niya para sundan ng Team Kazami. Nakita ng mga insekto yung tatlong taga-Kusage Care pero nalaman nila na mirage lang pala yun. Nagplano ang Team Kurenai kung paano nila mahahanap ang Team Kazami. Na-inspire si Kiba sa never give up attitude ni Naruto kaya nangako siya na mahahanap nila yung Team Kazami at makukuha ang scrolls. Matapos ipakita ang determination nila, tumuloy ang Team Kurenai papunta sa tower sa gitna ng disyerto. Pero inambush sila ng Team Kazami at naglaban na naman sila. Kahit dehado ang Team Kurenai at mas malakas yung mga kalaban, nakaisip si Shino ng perfect na plano, kunwari pinatay sila gamit ang mga insekto niya. Nang magtagumpay yung plano nila, hinarap nila ulit ang kalaban at ipinakita yung team strategy nila. Sa pamamagitan ng solid teamwork, nakuha ng Team Kurenai ang hard-earned na panalo laban sa Team Kazami at nakuha nila ang parehong scrolls. Hinarap ng Team Agesai ang Team Kamugi na gustong makipaglaban para sa scroll. Pero ayaw ng gulo ng Team Agesai sa mga sa tingin nila'y noob, kaya tumakas na lang sila. Kinagabihan, naalala ni Agesai yung utos ni Conan sa kanila, sumali sila sa Chunin exams para kung may chance, hulihin yung Jinchuriki o makakuha ng info tungkol sa mga malalakas na shinobi mula sa ibang nayon. Samantala, nagluluto ng hapunan ng Team Guy. Habang pinupuri ni Lee si Tenten dahil ang galing niya sa pagsil ng gamit. Napalabas niya na parang yun lang ang kaya ni Tenten. Nainis si ate girl at nag-walk out. Habang mag-isa, naalala ni Tenten yung training nila dati kay Guy Sensei. Pinuri rin siya noon, pero ganun pa rin, parang support lang siya palagi. Gusto sana ni Tenten na meron din siyang sariling nakakawaw na teknik. Kinabukasan, nagtagpo ang Amegacare at Konohagacare team sa Desert Ruins. Nagkaroon ng konting clash, pero tumakas ulit ang Team Agesai. Pero dahil sa Byakugan ni Neji, nasundan sila kaya napilitang ituloy ang bakbakan. Sa gitna ng laban, natrap sina Tenten at Agesai sa ilalim ng mga guho. Nagpos muna ang gulo at naghiwa-hiwalay ang bawat team para hanapin ang nawawala nilang kakampi. Nagising si Tenten at nakita niya na pareho silang natrap ni Agesai sa ilalim ng lupa. Lumapit siya para bigyan ng tubig ang tila walang malay na Agesai, di niya alam, may plano pala itong umatake habang off guard siya. Pagkahulog sa ilalim ng ruins, napilitan sina Tenten at Agesai na mag-cooperate para makalabas. Sa labas naman ng guho, nagpasya sina Neji, Lee, Fuyo, at Soiren na magsanib puwersa para hanapin yung mga nawawala nilang kasama. Nahanap ni na Agesai at Tenten ang isang daanan palabas pero hinarang sila ng isang giant ant at dinala sila papunta sa pugad nito na may exit nga pero nawala yung chill, hinabol sila ng buong ant army. Sa labas ng ruins, sinalubong ni na Team Agesai at Team Guy ang tambak na langgam para iligtas yung mga kasama nila at sabay-sabay sinubukang give-in yung sira-sirang pader na nagbablock ng daanan. Sa kabila ng pader, sinubukang isil ni Agesai yung malaking bahagi ng wall pero kinyo lang yung effort niya. Nakiusap siya kay Tenten na tulungan siyang sirain yun. Na-motivate si Tenten sa sinabi ni Agesai kaya bigla siyang nagsummon ng sobrang daming tubig at winasak yung pader. Pag-ahon nila sa surface at muling pagkikita ng kanya-kanyang teammates, nagkasundo ang Team Guy at Team Agesai na wag na mag-away at nangakong magkikita ulit sila sa third exam. Sa Demon Desert, abala si Amino sa pag-aalis ng lason mula sa isang sugatang ninja mula sa ibang Xenogear team habang si Shishio naman ay naghahanap ng ibang shinobi sa paligid. Samantala, sina Choji Akamichi, Inoya Manoka at Sakura Haruno ay naghahanap ng supplies matapos makabangga ng ibang team. Habang naglalakad, nagtalo na naman sina Sakura at Ino na parang mga bata. Biglang umatake ang isang higanting alakdan pero natalo ito ni na Choji at Sakura. Napahanga si Ino sa pag-usad ng skills nila. Habang ginagamot ni Ino ang sugat sa kamay ni Sakura, naalala niya nung bumisita siya dati sa memorial ng Yamanaka, Nara, at Akamichi clans kasama ang tatay niyang si Inoichi. Pinaghandaan siya ng tatay niya para sa matagal na training ng kanilang clans Haiden. Hindi type ni Ino ang matagal na training kaya nagdahilan siya para makalusot noon. Naalala rin niya nung nag-celebrate sila matapos makarecover si Choji mula sa laban niya sa Sound 5.
Doon nagpasya si Ino na maging subordinate ni Tsunade tulad ni Sakura. Pumayag si Tsunade na subukan siya ng 3 buwan. Sa loob ng panahon na yon, kailangan niyang matutunang buhayin ang Pugita, ang hirap pero kinaya niya sa matinding pag-aaral kasama si Sakura. Doon na-realize ni Ino kung ano talaga yung sarili niyang lugar kaya nagpasya siyang ituloy na yung training para sa kanilang clan's Hiden at nagpasalamat siya kay Sakura dahil tinulungan siyang magising sa katotohanan. Habang kumakain sila ng laman ng bagong patay na alakdan, na-detect sila ng Team Amino at naghanda na silang puntahan sina Sakura at ang grupo. Habang papunta ang Team Asuma sa Oasis para uminom ng tubig, hinarang sila ng Team Amino. Maayos naman ang approach ni Amino, sabi niya na ibigay na lang ng mga taga-Konoha yung scroll nila kapalit ng libre silang makainom sa Oasis at mabigyan pa ng gamutan kung kailangan. Pero tumanggi ang Team Asuma. Biglang nagpasimuno ng atake si Ino at nagpakawalan ng kanay pero pumalpak yung move niya at na-knockout siya ni Shishio gamit yung Sand Lions niya. Habang naglalaban si Sakura laban kay Amino at si Choji laban kay Koji. Pinuno ni Shishio ng chakra yung lupa. Pag naset na, tinakpan niya ng cloak yung mga teammates niya para hindi makita. Lamang tuloy ang Team Amino kasi hindi matukoy ni Sakura at Choji kung nasaan yung kalaban. Unti-unti na silang natatalo nang biglang magising si Ino. Naramdaman niya yung lokasyon ng kalaban at nawarningan yung teammates niya para makontra at matamaan ng kalaban bago sila ma-strike. Pero nakapagpagaling agad ng sugat yung mga taga-Suna kaya umatake ulit sila. Dahil sa sensang barrier na ginamit ni Shishio. Nawala ulit ang sensang ability ni Ino sa mga invisible teammates niya. Habang naka-restrain si Ino, pinilit niyang i-transfer yung mga naiisip nila sa isa't isa para magbigay ng warning kapag may kalaban sa blind spot nila. Dahil dito, nakapag-coordinate si Sakura at Choji at natalo nila ang Team Amino. Pero hindi kinuha ng Team Asuma ang scroll ng kalaban kasi may dalawang magkaparehong scroll na sila. Pagkatapos, nagpagalingan ng medical need ng parehong team sa isa't isa. Naghiwalay sila ng maayos at nangakong magkikita ulit sa third phase. Habang paikot na ruta ang dinadaanan ng Team Asuma papunta sa Central Building para iwas ambush, biglang bumagsak si Sakura. Naubos na kasi yung chakra niya sa kakadaloy para sa Strength of 100 seal. Habang nawalan siya ng malay, naalala niya yung training niya kay Tsunade. Pagkagising niya, sakto namang dumating ang Team Saya at hinarap sila. Nilinaw agad ni Saya na gusto niya lang makalaban sina Ino at Sakura, kaya iniwan niya kina Ma'am Ushi at sana ang si Choji. Ginamit ni Saya ang kakaiba niyang jutsu, puppet imitation technique na super hassle dahil gamit lang ang buhok ni Ino. Nakontrol niya agad ito parang remote-controlled doll. Pagkalabas niya sa katawan ni Ino, ginamitan naman niya ng same technique si Choji na nakapture na yung mga kakampi niya. Ngayon, ginamit niya si Giant Choji bilang pawn. Pero hindi nagpatalo si Ino, gumamit siya ng mind-body switch technique para pumasok sa isip ni Choji at subukang sipin palabas si Saya. Habang si Ino ay busy sa loob ng utak ni Choji, si Sakura naman nag-iisip ng plano kung paano niya lalabanan si Controlled Choji kung kulang na siya sa chakra para sa seal at sa laban. Samantala, sa hideout ni Orochimaru, may sariling ganap si Sasuke. May paandar siyang hidden agenda, gusto niyang i-test ang kakayahan ni Suigetsu at Karen. Pinalaya niya si Suigetsu mula sa lalagyan at sumama siya kay Karen para habulin ito. Sa huli, naging parang jelly si Suigetsu nang tamaan siya ng chakra chain ni Karen. Habang si Choji ay kontrolado ni Saya gamit ang puppet imitation technique, sumugod siya kay Sakura. Pero biglang pinasok ni Ino yung utak ni Choji at siya naman ang kumontrol para ipang-charge si Choji laban sa Team Saya. Nakaiwas sina Ma'am Ushi at Sana pero sapul si Saya ng todo, pero plot twist, body replacement technique lang pala yon. Nagmukha lang siyang puppet at nakatakas siya papunta sa mga kasama niya. Pagkabalik niya, sinabi niya na wala na siyang pake sa Chunin exams, gusto na lang niya ng revenge. Habang papunta na ang Team Asuma sa main tower, nag-iisip si Sakura kung gaano siya kaina dati na palagi na lang umaasa kina Naruto at Sasuke para protektahan siya. Sa kabilang banda, pinapakita si Jiraiya na tin-i-train si Naruto. Kinausap niya si Jero Tora para pahinain yung seal sa tiyan ni Naruto. Nung humi na yung seal, nakontrol siya ng 9 tails, lumabas yung 4 tails at inatake si Jiraiya. Matapos yung laban, pareho silang naka-hospital bed. Humingi ng sorry si Naruto pero sabi ni Jiraiya na di niya kasalanan yun. Tinanong ni Jiraiya kung susuko ba siya, sabi ni Naruto hindi siya susuko kahit mukhang imposible. Balik sa desert, ginamit ni Sana yung sandstorm technique para harangin ang Team Asuma. Napansin ng team na parang hindi normal yung bagyo ng buhangin at alam nilang may nag-aambush sa kanila. Gamit ang cursed sand puppet technique, gumawa si Saya ng mga sand dolls para guluhin at atakihin sila.
Ginamit naman ni Sana ang sand cloak technique para itago si Ma'am Ushi bilang isa sa mga sand dolls. Habang pinapatumba ni Choji yung mga dolls, biglang lumabas yung tunay na Ma'am Ushi at ginamitan sila ng snake na may lason. Tinamaan sina Choji at Ino. Pero naalala ni Sakura yung training niya, pati yung paghingi niya ng permiso kay Tsunade na sumali sa Chunin exams. Pinasigla niya yung chakra niya at isang matinding atake ang pinakawalan para tapusin yung kalaban. Pagkatapos, inalis niya yung lason mula sa katawan ng mga kakampi niya at nagpasalamat sa kanila kasi pinayagan siyang sumali sa team. Ginamit ni Gaara ang third eye niya para manmanan ng mga ganap sa Demon Desert. Sa kabilang banda, pinipilit ni Yoro at Kegan si Fo na pumunta na sa tower, pero gusto muna ni Fo na makahanap ng friends. Pero biglang nagbago ang isip niya nang mabanggit ng mga kakampi niya si Shibuki. Samantala, napansin ni Gaara ang Team Matsuri na papunta na sa tower. Sinabihan ni Mikoshi ang teammates niya ng plano para makuha yung scroll na kailangan nila. Habang tumatakbo sila papunta sa tower, napansin sila ni Hoichi. Sa kabilang scene, naalala ni Fuji yung plano nila ni Hoichi, isil si Shokaku sa isang tokureng may tsaa. Gagawin daw itong possible kapag inalay si Gaara. Gumawa si Fuji ng bagong barrier na kinain yung senseng barrier ng buong village at nagpalabas ng sobrang laking sandstorm. Sa HQ, naramdaman nila ang kalokohan at agad sina Konkuro at Temari ang tumawag ng tropa para tumulong sa mga genin sa gitna ng exams. Sa office ni Gaara, may dalawang shinobi na nagbabantay para di siya makalabas. Akala nila nandun pa si Gaara pero sandclone lang pala yun, na-prank sila. Habang lumalala ang sandstorm, maraming teams ang nag-collapse sa pagod. Buti na lang dumating sina Konkuro, Temari, at iba pang Senogakure shinobi para i-rescue sila. Nagawa naman ng paraan ng Team Guy na protektahan ng sarili nila mula sa sandstorm gamit ang teamwork. Samantala, hirap na ang Team Matsuri, nalaglag pa si Mikoshi sa quicksand. Sinubukan siyang hatakin palabas ni Matsuri at Yukata pero sila na rin ang nadamay. Sakto namang nadaanan ni Fu ang eksena, narinig niya ang sigawan at biglang naalala si Shibuki, kaya tumakbo agad siya para tumulong. Gumamit siya ng net-shaped prison para iligtas silang tatlo mula sa buhangin. Pinagaling niya rin sila gamit ang healing powers niya. Biglang dumating si Gaara at kinausap si Fu, binanggit niya si Naruto at sinabi niyang pareho sila ng vibes. Inalok ni Fu si Matsuri ng scroll bilang pasasalamat pero tumanggi si Matsuri kasi naalala niya yung training niya noon kay Gaara, ayaw niyang manalo ng hindi pinaghihirapan. Habang nagkakabonding sila, napansin ni Hoichi na nandun na si Gaara at naghahanda na siyang umatake. Nakikita sina Asuma, Kurenai, at Guy na nakatayo, pinagmamasdan yung sandstorm. Sabi nila tama lang na pinostpone muna yung Chunin exams. Habang papalapit sila sa disyerto, hinarang sila ng mga Senogakure shinobi. Tinry nilang magpalusot pero sabi ng mga taga-Suna na nasa kapangyarihan nila yung second round ng exams, kaya bawal makialam. Pero biglang dumating ang sobrang kapal na ulap ng buhangin kaya nagamit ng tatlong Jonin bilang cover, takbo agad sila papasok ng disyerto. Samantala, habang naghihintay ang ibang teams na hamupa ang sandstorm, sina Konkuro, Temari, at ibang exploration group members nakapagligtas ng maraming genin at Ainal Alayan palabas para sa safety. Sa office naman ni Gaara, may shinobi na pumasok para mag-report ng mga nangyayari sa labas pero nagulat siya, sandclone lang pala yung iniwan ni Gaara. Sa totoong Gaara, hinihikayat niya ang Team Matsuri na ipagpatuloy ang exams. Habang naglalakad sila, may narinig silang kakaibang tunog. Na-realize nilang delikado yung lugar kung may kalaban. Biglang pinalabas ni Hoichi yung jutsu niya, ginalaw niya yung mga anino nila para sakalin sila at pilitin si Gaara na magpakita. Pagdating ni Gaara, sinimulan na ni Hoichi ang plano niya. Ginamit niya ang sealing technique para hilahin si Shokaku palabas kay Gaara. Inutusan ni Gaara sina Matsuri, Yukata, at Mikoshi na umalis at humingi ng tulong. Tumakbo sila papunta sa Central Tower pero biglang natamba si Yukata. Naiwan si Mikoshi para bantayan siya habang mag-isa nang tumakbo si Matsuri. Sa kabilang banda, si Fu na chill lang naglalakad, naramdaman niya yung chakra ng tailed beast na humihingi ng tulong. Dali-dali siyang pumunta para tulungan si Gaara. Pero paghawak niya sa chain, nakuryente siya. Napansin ni Hoichi na Jinchuriki rin si Fu kaya ta-instinct niya yung seal niya, sinubukan niyang hilahin din yung beast sa loob ni Fu. Nung natapos na ang sandstorm, sinabi ni Neji Kinali at Tenten na meron silang dalawang Heaven Scroll. Sabi niya hindi niya agad nasabi sa kanila dahil sa dami ng nangyari. Ginamit ni Neji yung Byakugan para tumingin sa paligid at nakita niya si Matsuri na pagod na pagod. Tumakbo agad silang tatlo para tulungan siya. Akala ni Lee, gusto ni Neji nakawin yung scroll ni Matsuri kaya tinanong niya ito. Pero inayos siya agad ni Tenten, explaining na tulong ang pakay nila.
Paglapit nila kay Matsuri, sinabi nito na nasa panganib si Gaara at nakiusap na pumunta sila para tulungan ang Cascade sa laban. Inalok ni Matsuri kina Team Guy yung Heaven Scroll niya kapalit ng pagtulong para iligtas si Gaara mula kay Hoichi. Pero sabi ng Team Konoha, tutulungan nila si Matsuri kahit walang kapalit. Gamit ang Byakugan, tinukoy ni Neji kung nasaan si Gaara. Nagdesisyon silang apat na puntahan at tulungan siya kahit na ibig sabihin nito na baka ma-disqualify sila sa Chunin exams. Samantala, tuloy-tuloy si Hoichi sa paghila ng chakra ng Tailed Beast mula kina Fu at Gaara. Para kontrahin ito, gumawa si Fu ng kakon gamit ang chakra threads niya para ma-delay yung pagsipsip ng chakra ng mga chain. Sinabi ni Gaara na wala nang tutulong sa kanila pero sabi ni Fu huwag mawalan ng pag-asa. Napansin ni Gaara na parang si Naruto yung ugali ni Fu. Habang nangyayari yon, sina Kurenai, Asuma, at Guy napansin na wala si Gaara sa village. Kinumpirma nila na tama ang hinala nila, ginamit ni Gaara ang sarili niya bilang pain para mahuli ang kalaban. Nakita din nila sina Yukata at Makoshi na hirap na sa disyerto. Samantala, nakarating na sina Matsuri at Team Guy sa pwesto. Nakita nila yung kakon at si Hoichi na tumutugtog ng biwa parang rockstar villain vibes. Dumating din sina Yoro at Kegan para hanapin ang kasama nila. Ginamit ni Neji ang Byakugan para silipin yung kakon at nakita niya na hinihigop yung mga tailed beast kina Gaara at Fu. Handa na sanang umatake sina Yoro at Kegan kay Neji, pero napakiusapan sila ni Neji na magtulungan na lang. Nagplano sila, sina Yoro, Kegan, Matsuri, at Lee sabay-sabay umatake kay Hoichi pero nablock lahat ng priest gamit ang barrier jutsu niya. Sabi ni Matsuri na hindi nakakatulong yung mga atake nila, pero sabi ni Lee chill lang kasi binibigyan nila ng oras sina Neji at Tenten. Gamit ni Neji ang chakra sword para batasin yung kakon pero epic fail yung una. Ginamit niya ulit yung Gentle Fist, Tenketsu Needle Technique para pigilan yung pagsipsip ng chakra ng mga chain. Nung napansin ni Hoichi na di na gumagana yung mga chain, kinabahan siya kasi baka siya naman ang targetin. Di niya napigilan yung technique na seal yung chakra niya. Pero pinakawalan siya ni Neji kasi nakiusap si Gaara na huwag siyang patayin. Nagpasalamat sina Gaara at Fu kina Neji at Matsuri sa pagtulong. Dumating din sina Kurenai, Asuma, at Guy, pero sabi nila mukhang di na kailangan ng tulong nila. Habang naghahanap ang mga ninja ng Sune sa case cage nila, biglang nagpakita si Gaara at inutos na ituloy ang Chunin exams. Gumamit siya ng Sand Clone para makipag-usap kay Fuji. Narealize ni Fuji na palpak yung plano nila at natalo si Hoichi. Habang nagsasalita si Gaara tungkol sa pagbabago niya at pangarap niya para sa village, unti-unting narealize ni Fuji na mali ang paghusga niya kay Gaara. Nahihiya siya sa ginawa niyang pagtatangka na agawin ang pwesto ni Gaara kaya nagsepuko siya. Samantala, hinamon ni Matsuri si Shire sa isang laban para malaman kung naipasa sa kanila ang well ng Cascade bilang mga student niya. Nanalo si Shire sa laban, kaya inaalok ni Matsuri yung team scroll nila. Pero tumanggi yung team Shire kasi pareho lang pala yung scroll nila. Dahil sa gulo sa loob ng village, inanunsyo ni Gaara na kanselado na ang third stage ng exams. Para ma-assess pa rin yung performance ng lahat, nagpadala sila ng detailed reports ng bawat team sa mga village nila. At ipinasa ang desisyon ng promotion sa mga cage. Pagkatapos ng exams, pinromote ni Conan ang Team Agesai bilang Chunin at agad silang binigyan ng S-rank mission, pero sa mission na yon namatay si Agesai. Yung bangkay niya dinala sa isang tower at kinuha ni Conan. Samantala, si Fo at ang team niya na-ambush ni Hidan at Kakuzo. Sa Konoha naman, pinromote ni Tsunade sina Kiba, Shino, Hanata, Sakura, Choji, at Ino bilang mga Chunin, pero hindi pinromote yung Team Kamugi. Kahit hindi nila nakuha yung dalawang scroll na kailangan. Na-promote pa rin sina Tenten at Lee bilang Chunin. Si Neji naman na double promotion at naging Jonin dahil sa pagsagip niya kay Case Cage. Sa ibang banda, pauwi na sina Naruto at Jiraiya pabalik ng Konoha pagkatapos ng training. Sa kasalukuyan, dinala ni Gaara sina Sakura at Naruto kay Fort Hokage para mailipat yung Yin Kurama kay Naruto para mailigtas siya. Habang binibiyahe sila, sinubukan ni Sakura gamutin si Naruto. Nawala yung Nine-Tails Chakra Cloak niya at nadiskubre ni Sakura na hindi na kaya ng medical jutsu niya baliktarin yung epekto ng pagkakabunot ng Yang Kurama. Kaya wala na siyang choice kundi hiwain yung dibdib ni Naruto at manual na pinump yung puso niya. Samantala, si Karen naman sobrang taranta at humabol kay Sasuke para gamutin siya. Pero hinarang siya ni Toby gamit yung mini version ng Hashirame's Sage Art Wood released through several thousand hands. Nakaiwas si Karen at gumamit ng chains para kontraan yun. Tinuhag siya ni Toby gamit ang wooden staff na naglabas ng maraming sanga. Pero kinagat ni Karen yung braso niya at gumaling siya.
Sumaklolo si Suigetsu at binanatan si Toby gamit yung water gun, two guns technique niya. Sumunod din si Jugo at sinubukan hawakan si Toby. Nakaiwas si Toby pero di siya nakatakas kay Orochimaru na pansamantalang na-paralyze siya gamit yung cursed seal. Samantala, iniwan ni Madara si Sasuke at sinil niya yung Ten Tails sa sarili niya. Papunta siya kay Obito pero bigla siyang dumura ng Beni Hisago at Kohaku no Johei. Tumama yun kina Lee at Guy na kasama si Tenten na nagre-retreat. Naramdaman ni Karen na may malakas na malas na chakra sa kinaroroonan ni Sasuke kaya dali-dali siyang pumunta. Si Kakashi at Minato naman naghahanda para paghiwalayin sina Obito at Black Zetsu. Sinabihan ni Kurama si Minato na gamitin yung sensory mode niya. Dumating si Nagaara at Sakura dala-dala yung walang malay na Naruto at ipinaliwanag yung sitwasyon kay Minato. Sinabi ni Minato kay Kakashi na siya na bahala kay Obito. Nag-volunteer si Gaara para tumulong. Habang naghahanda si Minato na aisil yung Kurama kay Naruto, biglang pumapel si Black Zetsu at siya yung napasukan ng Kurama. Biglang dumating si Madara sa pwesto nila at pinagalitan si Black Zetsu dahil sa pagka-delay ng pagkuha ng Rinnegan. Dahil nandyan na ang master niya, sinabi ni Black Zetsu na wala nang makakapigil sa kanya na ibigay kay Madara yung kaliwang Rinnegan at yung yin half ng Nine Tails. Kumalas siya mula sa katawan ni Obito. Habang naghahanda sina Kakashi at Gaara na umatake para mabigyan ng tsansa si Naruto na mabuhay kahit na-extract yung video, napansin ni Black Zetsu na di siya makaalis sa katawan ni Obito. Hindi siya pinapayagan ni Obito. Tinanong ni Obito si Madara kung sino ba talaga siya para sa matandang Uchiha. Pinaliwanag ni Madara na si Obito bilang tagasunod ng ideals niya ay siya rin. Siya na gustong burahin ang mundo na ginawa ng Sage of the Six Paths at gumawa ng bago gamit ang Eye of the Moon plan. Akala ng lahat sumuko na si Obito sa mga salita ni Madara at naglakad siya papunta sa ninuno niya. Sinubukan siyang pigilan ni Minato, Kakashi at Gaara pero pinatigil lang sila ng madali ni Madara. Pero imbes na hawakan ng kamay ni Madara, sinaksak siya ni Obito sa tiyan. Sabi niya pareho pa rin siya ng dati, yung gustong maging Hokage. Naalala niya rin yung mga salita ni Naruto. Pagkatapos nun, kinuha ni Obito yung mga fragments ng chakra ng One Tail at Eight Tails. Inutusan niya si Kakashi na i-teleport sina Naruto at Sakura sa ibang dimensyon. Pinigilan ni Madara si Obito na sumunod doon. Tumakbo si Kakashi papunta kay Obito. Sabi ni Obito, lagi raw siyang tinitingnan ni Kakashi na parang dehado, sabay naalala nila yung mga panahon nila sa Konoha. Narinig ni Obito yung ibang shinobi na nagrereklamo habang kamisyon si Kakashi. Sabi nila, si Kakashi daw inuuna lagi yung mission kahit pabayaan yung kasama. Naguluhan si Obito kasi iba yung pagkakakilala niya kay Kakashi. Binalaan pa siya na mag-ingat kapag na-assign kasama si Kakashi. Paglabas ng academy, sinabi ni Obito yung concern niya kay Rin. Tapos nakita niya si Kakashi at sinubukan siyang kausapin pero umalis si Kakashi at sinabing wag daw siya mag-alala. Nag-training si Obito kahit umuulan para makahabol kay Kakashi. At si Rin nag-cheer sa kanya. Samantala, kinausap ni Hiruzen si Minato at sinabing turuan si Kakashi ng konting puso. Pagkatapos nun, pinagalitan ni Rin si Obito kasi late siya sa graduation niya. Pinilit siya ni Rin pumasok para kunwari ulitin yung ceremony. Binigyan siya ng certificate at sinabi na pareho sila ng team. Nang nagtipon ng team Minato for the first time, ginawa nila yung bell test. Pumasa naman sila. Sabi ni Minato, mag-uumpisa sila sa mga simpleng odd job missions. Natapos ni Obito yung mga mission kasi tinutulungan siya ng mga matandang kaibigan niya sa Konoha. Natuwa si Minato kasi mabait si Obito sa iba. Dahil natapos na nila lahat ng D-rank missions, binigyan sila ng C-rank mission, escort sa mga foreign shinobi na may dalang sulat. Habang nasa mission, napansin ni Minato na napapalibutan sila. Inutusan niya si Rin at Kakashi na mauna habang sila ni Obito ang bahala sa kalaban. Lumaban sina Obito at Minato pero kailangan pang iligtas ni Minato si Obito mula sa atake. Samantala, may humabol kay Rin at Kakashi. Sinabi ni Kakashi kay Rin na mauna na siya habang pipigilan niya yung mga kalaban. Pero isa sa mga escort nila tinamaan at nahulog sa tulay papunta sa ilog. Nung malapit na sila sa destinasyon, nagpasalamat yung isa sa mga escort kay Rin at Kakashi. Pero biglang nagpakita yung dalawa na traidor pala at inatake yung kasama nila. Kampante sila na hindi aabot si Minato para tumulong kaya naghanda silang atakihin si Rin at Kakashi. Pagkatapos atakihin ng dalawang traidor na escort, dumating sina Minato at Obito para tumulong kina Rin at Kakashi. Pero nakatakas yung isang traidor. Yung natitirang escort nagmakaawa kay Minato na i-check yung scroll kasi dalawa daw silang binigyan ng scroll. Nalaman nila na peke yung scroll nila at yung nahulog sa ilog yung may totoong scroll.
Agad umalis si Obito para iligtas yung escort. Sumunod din sina Kakashi at Rin kahit medyo ayaw. Naabutan nila yung escort na inaatake ng kalaban. Sakto dumating sina Obito at Kakashi at nailigtas siya. Pero sa kalituhan, nakakuha ng kalaban yung scroll at tumakbo sila. Sinabi ni Kakashi na tatapusin niya yung mission kasi yon ang nindo niya. Hinabol niya yung grupo at inatake. Nag-send ng signal si Obito kay Minato para sabihin yung ginawa ni Kakashi. Dumating si Minato sakto sa oras at nilampaso yung buong kalaban. Nakabalik ang team Minato at naibalik yung scroll. Pero nalaman nila na decoy lang pala sila at parehong peke yung scroll. May ibang grupo talaga na may dalang totoong scroll para hindi manako. Sa kasalukuyan, binato ni Madara ng dalawang orbs sina Obito at Kakashi para makuha ang Rinnegan at yung yin half ni Kurama. Pero dahil tinulungan siya ni Kakashi, na-teleport ni Obito ang sarili niya sa ibang dimensyon. Pinaniwala niya si Sakura na nagbago na siya at sinimulan niyang ilipat kay Naruto yung chakra ng mga bidyo. Sa totoong mundo, dumating si Guy sa tamang oras para iligtas si Kakashi sa atake ni Madara. Pagdating ni Orochimaru at team niya kay Sasuke, na-realize nila na yung di kilalang chakra ay si Kabuto pala. Dahil nakasipsip na si Kabuto ng maraming tao sa katawan niya, naging halo-halo at di na makilala ang chakra niya kaya di siya na-sense ni Karen. Pinaliwanag ni Kabuto na nagpasya siyang iligtas si Sasuke kasi na-realize niya kung sino talaga siya dahil sa Izanami. Samantala, si Guy naman ay binuksan ng Gate of Wonder pero wali epekto kay Madara. Alam niyang epic fail yun kaya naisip niya na kailangan na niyang buksan ng Gate of Death kahit sure na ikakamatay niya ito. Naalala niya yung panahon na kasama niya ang tatay niya. Hindi siya pumasa sa exam kaya nag-decide siyang tumakbo ng 500 laps para makapasok bilang alternative student sa academy. Pero di niya natapos yung 500 laps at hinimitay siya habang pinapanood siya ni Third Hokage mula sa bintana. Humingi siya ng sorry sa tatay niya pero napag-alitan siya kasi kulang daw siya sa tiwala sa sarili. Nagalit si Guy dahil pinagtatawanan ng tatay niya kaya inatake niya yung dalawang mas matatandang ninja pero binugbog siya. Nasave siya ni Kakashi na binanatan yung dalawang bully. Habang palis si Kakashi kasama ang tatay niya, nakatingin lang si Guy. Ang batang Guy ay tinanong yung tatay niyang si Might Boy kung bakit sobrang positive pa rin kahit binabas siya ng ibang tao sa village. Sagot ni Doy, ang pagiging malakas hindi lang tungkol sa panalo o pagtalo ng kalaban, kundi sa pagprotekta ng mahalaga sa'yo. Tuloy-tuloy si Guy sa training at madalas niyang nakikita si Kakashi kaya naiengganyo siyang haminin ito. Pero sabi ni Doy, wag na lang, at mag-impose siya ng sariling rules. Sumunod si Guy at todo training kahit hindi na niya hinahamon si Kakashi. Dahil sa sipag at tiyaga, nakagraduate din si Guy sa academy at nagsimulang tumanggap ng mga mission. Napansin din ni Guy na yung tatay niya, puro mga sabaw na low-rank missions ang tinatanggap. Bago siya umalis sa mission, narinig niya yung usapan ng tatay niya at isang Jonin na halatang hindi impressed kay Doy. Doon niya na-realize na kaya parang mababa performance ng tatay niya ay dahil gabi-gabi pala itong nagtitraining ng 8 gates. Na-touch si Guy at tinuruan siya ni Doy ng bawal na jutsu na yon. Habang nasa mission, nakasalubong ng team ni Guy ang 7 Ninja Swordsmen of the Mist. Kinabahan si Guy dahil sobrang up ng mga yon. Pero dumating si Doy at pinrotektahan siya habang binubuksan ang 8 gates. Fast forward sa present time, finally binuksan ni Guy ang 8 gate. Nakabalot siya sa Red Vapor, at todo charge kay Madara para pakawalan ng Evening Elephant move. Sinimulan na ni Guy ang ultimate banat gamit ang Evening Elephant. Sunod-sunod ang bugbog niya kay Madara, pero dahil sa sobrang sakit ng paggamit ng 8 gates release formation, naputol agad ang atake niya. Lumipad pabalik sa ere si Madara, super hype kasi ngayon lang ulit siya na-excite ng ganito simula pa nung lumaban sila ni Hashirama. Sumipa si Guy sa hangin para makalipad din, ready na siya sa round 2 ng Evening Elephant. Sabi ni Minato sa iba na kailangan na nila tumulong. Binigyan niya si Lee ng kanay. Habang ginagawa ulit ni Guy ang Evening Elephant, ginamit ni Madara yung Truth-Seeking Ball bilang shield, sabay banat din ng sariling atake. Tinapon ni Lee yung kanay sa pagitan nila para magamit ni Minato ang Flying Thunder God technique at ma-teleport palayo yung orb ni Madara. Sabay si Gaara, inangat si Kakashi para magamit niya ang kamwe at makagawa ng butas sa depensa ni Madara. Tapos boom! Tumama yung final step ng Evening Elephant sa mukha ni Madara, tuloy-tuloy hanggang mabasag yung likod ng shield niya. Pero kahit ganun kalupit yung tama, tumayo pa rin si Madara. Sabi niya, ngayon lang ulit siya ganito ka-hype mula pa nung era ni Hashirama. Samantala, si Naruto naman, nagising sa isang weird na lugar. Akala niya patay na siya, pero may lalaking nakalutang sa harap niya at sinabing buhay pa siya. Nagulat si Naruto nang marinig kung sino siya, si Hagoromo Otsutsuki, aka Sage of Six Paths.
Nagkwento si Lolo ng tungkol sa cycle ng reincarnation ng dalawang anak niya, si Indra at Azura. Si Indra sobrang gifted, si Azura average lang pero hardworking. Narealize ni Naruto na parang siya si Azura, at boom, sinabi ni Hagoromo na siya nga ang reincarnation ni Azura. Sinabi ni Hagoromo kay Naruto na siya ang reincarnation ng bunso niyang anak, si Azura. Tinanong niya si Naruto kung alam ba niya kung sino si Indra ngayon. Tama ang hula ni Naruto, si Sasuke. Habang nangyayari yun, kausap din ni Hagoromo si Sasuke, sinasabi rin na siya ang reincarnation ni Indra, at nagets din ni Sasuke na si Naruto si Azura. Pinaliwanag ni Hagoromo na sina Hashirama at Madara ang naunang reincarnations nila. Dahil kinuha ni Madara ang power ni Hashirama, nabuo niya ulit ang chakra ni Hagoromo at nagising ang Rinnegan. Kahit may bili na wag gawin yun. Kwento pa ni Hagoromo, ang nanay niyang si Kaguya ginamit yung malakas niyang dojutsu para kontrolin ang buong tao, at ngayon gusto ni Madara makuha yung same power. Nakiusap si Hagoromo kay Naruto na pigilan si Madara. Pumayag si Naruto. Nagsama-sama ang chakra ng mga tailed beasts. Sabi ni Hagoromo, natupad na yung matagal niyang narinig na prophecy. Dahil nagdulot ng gulo dati ang pagbibigay ng power kay Azura lang, ngayon pati kay Sasuke na rin siya magtitiwala. Binigyan niya pareho ng power sina Naruto at Sasuke. Sa labanan, buhay pa si Madara at natuwa sa pinakita ni Guy. Sabi niya, si Guy na raw ang pinakamalupit na taijutsu user na nakalaban niya. Hinamon niya na magpatuloy sa laban. Handa na si Guy gamitin ang ultimate move niya, ang Night Guy. Naaalala ni Kakashi yung prediction ng tatay niya dati na magiging sobrang lupit si Guy. Tumama yung sipa ni Guy kay Madara, diretso hanggang Shinju, halos mamatay si Madara. Pero unti-unti nang naduraj ang katawan ni Guy. Tuwang-tuwa si Madara na nakasurvive siya, sabay banat ng Truth-Seeking Ball para tapusin si Guy. Pero biglang sumulpot si Naruto, tinadyakan palayo yung bola. Napatulala si Madara. Hawak ni Naruto si Guy, pinigilan niyang mamatay ito. Napansin ni Madara na may kakaiba kay Naruto. Nag-isip siya kung ano bang ginawa ni Obito. Sabi naman ni Naruto, pakiramdam niya kaya na niyang baguhin ang buong mundo gamit ang bago niyang power. Nilinis ni Konohamaru ang bahay ni Naruto. Pagkatapos nun, umuwi si Naruto mula sa matagal niyang training at sinalubong siya ni Team Abiso at Sakura. Pinakita ni Konohamaru kay Naruto ang mas pinabongga niyang sexy technique pero sinabi ni Naruto na meron na siyang mas advanced na bersyon kaya sinapak siya ni Sakura dahil manyak siya. Pagbalik nila sa apartment ni Naruto, nilagay ni Naruto ang luma niyang jacket sa drawer para ligtas. Pagkatapos nun, tinuruan ni Naruto si Konohamaru ng Rasengan. Si Konohamaru, iniisip na parang advanced sexy technique ang tinuturo sa kanya. Pinahanga siya ni Naruto sa pagpapakita ng Rasengan sa harap niya at binigyan siya ng water balloon para pagpraktisan ng chakra rotation. Habang nangyayari ito, kanidnap si Gaara ng Akatsuki kaya umalis si Naruto para tumulong. Samantala, si Konohamaru naman, hindi gets kung paano paikutin ang chakra sa lobo, kaya lumapit siya kina Kiba, Choji, at Hinata para magpaturo pero bigo siya. Para daw mas mabilis matutunan ang Rasengan. Naisip ng Team Abiso na pinitpitin pa ang sexiness ng sexy technique kaya lumapit sila kay Abiso para humingi ng tulong. Kumuha sila ng ilang magazine mula sa sensei nila at umalis. Sa huli, ginamit ni Konohamaru ang transformation technique para mag-transform bilang babae na naghuhula hoop at sa dami ng practice, naputok niya ang water balloon gamit ang chakra. Pinakita niya ito kay Naruto na binigyan siya ng rubber ball para naman pagpraktisan ng power. Wala siyang ideya paano gawin yun kaya pumunta siya kasama sina Mogi at Udan kay Abiso para magpatulong ulit. Sa park, kasama si Iruka, nag-transform silang tatlo bilang sexy na mga babae at tinanong kung sino ang pinaka-nakakaakit kay Abiso. Nagbigay ng payo si Abiso kay Konohamaru na nag-inspire sa kanya. Ginamit niya ulit ang sexy technique para mag-transform bilang babae na tinatago muna ang boobs tapos biglang ipinakita, dahilan para lumipad si Abiso na may nosebleed. Matapos yon, nagpatuloy sa training si Konohamaru, determinado na matutunan ang teknik. Naiinis si Tsunade kasi nakatakas na naman si Orochimaru. Sinabi ni Shizune sa kanya na natututo ng Rasengan si Konohamaru mula kay Naruto. Nagpustahan pa sila kung matututunan ba ito ni Konohamaru o hindi. Samantala, ginamit ni Konohamaru ang sexy technique para pasabugin yung rubber ball na binigay sa kanya ni Naruto. Pagkatapos nun, pumunta siya kay Naruto para ipakita ang achievement niya. Nalaman niya na nagpa-practice si Naruto ng wind release. Pinakita ni Konohamaru na kaya na niyang pasabugin yung rubber ball gamit sexy technique. At noindang sina Yamato at Kakashi sa style niya. Proud si Naruto sa kanya kaya gumawa siya ng shadow clone at pinapagawa sa kanya yung next step. Pero sabi ni Konohamaru, di pa niya kaya.
Naghamon siya kay Naruto na mauuna siyang matutunan ng Shadow Clone Technique bago matapos ni Naruto ang wind release training niya. Ilang beses siyang pumalpak kaya hinimite siya. Tumakbo sina Mogi at Udon kay Sakura para humingi ng food pills na binibigay niya rin kay Naruto. Pagkalipas ng ilang araw, natapos ni Naruto ang training niya kaya talo si Konohamaru sa pastahan. Pagkatapos, dumating sina Katetsu at Azumo para sabihan sina Konohamaru at Naruto tungkol sa pagkamatay ni Asuma. Naganap din ang libing ng Jonen. Habang nakikipaglaban si Naruto kay Kakuzo, natutunan naman ni Konohamaru ang Shadow Clone Technique. Nagsimula na siya sa final step ng training at sabay silang dalawa ni Naruto na gumawa ng Rasengan habang pinapanood ni Tsunade at Shizune. Bago umalis si Naruto papuntang Mount Mayaboko para mag-aral ng Senjutsu, inutusan niya si Konohamaru na alagaan yung pinaka-treasure niya, yung luma niyang orange na jacket. Nung umatake si Pain sa Konoha, nagamit ni Konohamaru ang Rasengan at natalo niya si Narakapat. Pagbalik ni Naruto, ipinakita ni Konohamaru na kahit sumabog ang village, nailigtas niya ang lumang jacket ni Naruto dahil itinago niya ito sa storage ng evacuation shelter. Nalito si Madara kung paano napigilan ni Naruto na mawala ang chakra ni Gai. Pinrotektahan ni Madara ang sarili mula sa suntok ni Naruto gamit ang natitira niyang truth-seeking bolt at napansin niyang mas lumakas si Naruto. Gamit ang chakra ni Son Goku, gumawa si Naruto ng Lava Rasen Shuriken at inatake si Madara at yung puno habang iniiwasan ang limbo, border jail ni Madara. Naputo ni Naruto yung puno at parang sinabi ng puno kay Madara na I absorb siya, kaya ginawa ito ni Madara. Dinala ni Naruto si Gai Kinali at Gaara. Sa loob ng Kamui Dimension, nagpasalamat si Sakura kay Obito sa pagsalba kay Naruto at may hiningi si Obito sa kanya. Pinalaya naman ni Sasuke si Tobirama mula sa Black Rods ni Madara. Napansin ni Tobirama na may pagbabago kay Sasuke at tinanong siya kung kaya ba siyang i-teleport. Naka-recover si Madara matapos i-absorb yung puno at sinabi kay Naruto na hindi siya matatalo. Pinulot ni Naruto yung kanay ng tatay niya, sabay nag-power up gamit ang sariling truth-seeking balls at sinabi na hindi siya nag-iisa. Kasi dumating na rin si Sasuke na may bagong gising na Rinnegan. Napansin ni Madara na hawak ng dalawa ang parehong power at naghanda siya para lumaban. Umatake si Madara pero dineflect ni Naruto ang atake at naiwasan ito ni Sasuke. Narealize ni Madara na nadiskubre na nila ang sikreto ng limbo niya. Nagtangka siyang makatakas sa sabay na atake nila Naruto at Sasuke sa pamamagitan ng pag-sacrifice ng limbo niya, lumipad palayo at ninakaw ang Sharingan ni Kakashi. Nagawang putulin ni Sasuke sa kalahati si Madara pero nakatakas si Madara sa Kamui Dimension. Doon, inatake niya si Sakura na noon ay, sa utos ni Obito, papatayin na sana yung Rinnegan para hindi makuha ni Black Zetsu para kay Madara. Sinagip ni Obito si Sakura mula sa atake ni Madara at pinabalik siya sa totoong mundo. Inalagaan ni Sakura ang sugat ni Kakashi at sinabi ang babala ni Obito na kukunin ni Madara ang Rinnegan niya. Natapos ni Naruto na i-seal yung anino ni Madara. Napansin ni Madara na wala na yung cursed seal sa puso ni Obito. Sinabi ni Obito na pinasira niya yon kay Kakashi. Ibinunyag ni Madara na siya pala ang utak sa likod ng pagkamatay ni Rin para gawing puot lahat ng mabuting nararamdaman ni Obito. Lumapit si Madara para kunin yung Rinnegan niya. Dumating si Naruto sa mga kasama niya at ibinalik ang mata ni Kakashi. Napatingin si Kakashi na parang naaalala yung dati nilang Team 7 habang nagtatalo pa rin sina Naruto at Sasuke. Tinanong ni Kakashi si Sasuke kung ano na ang goal niya, pero bago makasagot si Sasuke, naramdaman nila ang pagdating ni Madara. Sinabihan sila ni Kakashi na alalahanin ng teamwork nila. Dumating si Madara kasama si Black Zetsu na kontrolado ang katawan ni Obito. Kahit takot, sumugod si Sakura para gumawa ng opening para kina Naruto at Sasuke, pero napigilan siya ng anino ni Madara. Binawi siya ng mga kasama niya. Lumipad si Madara at gumawa ng maraming Chibaku Tensei na bumabagsak mula sa langit. Sina Naruto at Sasuke ay umatake para sirain ang mga iyon habang nakikipaglaban ang mga clone ni Naruto sa mga bagong anino ni Madara. Sa langit, naalala ni Madara yung teksto sa stone tablet, tinanggal ang takip sa noo niya at pinakita ang pangatlong mata. Bumukas yung mata at nag-reflect sa buwan, tapos nag-cast siya ng Infinite Tsukuyomi. Pina-reflect ni Madara yung Rinne Sharingan niya sa buwan at na-activate ang Infinite Tsukuyomi. Yung sobrang liwanag pinutol yung laban ni Tobi at allied shinobi forces at natrap lahat ng buhay sa mundo sa malupit na genjutsu. Ang mga nakatakas lang ay yung Team 7 na protektado ng Susanoo ni Sasuke at yung mga reincarnated Hokage. Yung mga shinobi sa battlefield unti-unting nakulong sa ugat ng God Tree kahit pinipigilan ni Hiruzen. Si Tobi, natingin niya wala na siyang silbi sa host. Pinalaya si Yamato na halatang traumatisado.
Nilapitan siya ng third Hokage pero nahuli rin sa Genjutsu. Sa loob ng Genjutsu, iniisip ni Yamato na siya na ang bagong leader ng Team 7 at doon na siya nababagay, di niya alam na panaginip lang yon. Samantala, nagising si Minato sa Konohage Care at nakita niya na lahat ng tao doon ay nakulong din sa mga ugat. Habang naglalakad si Tenten, umaasa siya na magagamit niya yung treasure tools ng Sage of Six Paths na nakuha niya at gusto niyang hanapin yung mga shinobi ng Konohage Care para turuan siya paano ito gamitin. Biglang bumagsak yung forehead protector ni Madara sa scroll ng mga tools niya, kaya napatingin siya sa langit habang ina-activate yung Infinite Tsukuyomi. Habang inaabot niya yung mga tools, binalot siya ng mga ugat ng God Tree. Nagulat siya kasi bigla na lang siyang nasa kwarto niya sa Konoha. Lumabas siya sa kalsada at nagulat nang makita yung mga kakampi niya na iba ang ugali kaysa dati. Sinubukan niyang kumain kasama sila sa Yakanikokyo pero umalis siya agad. Napansin din niya na hindi niya kilala yung mukha ng 4th Hokage sa Hokage Rock kaya naisip niyang nasa ilalim siya ng Genjutsu. Kahit anong subok niya, hindi niya ito ma-release. Nagsimula siyang mag-research tungkol sa Genjutsu at iniwasan ng mga teammates niya kaya nag-alala sila. Kinuha ni Hinata yung scroll ng weapons niya at humingi ng paliwanag kung bakit ganun siya umasta. Sinubukan ni Tenten na kunin pabalik yung scroll gamit ang puwersa. Pero bago lumala ang sitwasyon, dumating si Menma no Makazi at ibinalik sa kanya yung scroll. Nagka-commotion at napansin ng mga villagers. Nilate ni Tenten yung Peking Village. Isang merchant ang na-curious sa ginawa niya. Si Kashina nagluto ng almusal para kay Naruto pero umalis si Naruto nang hindi kumakain kaya nagalit siya. Si Tenten naman, iniisip niya yung mga Peking teammates niya. Naisipan niyang humingi ng tulong kay Kurenai para matuto tungkol sa Genjutsu pero sa dream world na yon, hindi marunong si Kurenai ng Genjutsu kahit mahilig siya dito. Nag-usap sila ng iba't ibang paraan para makawala sa Genjutsu pero wala silang nahanap na solusyon. Habang kumakain si Tenten, nilapitan siya ng isang merchant na nakakita ng laban niya kahapon. Tinanong siya kung anong problema niya. Sinabi ng merchant na may shinobi sa Omega Gear na pwedeng tumulong sa kanya para makaalis sa mataas na level ng Genjutsu at binigyan siya ng mapa papunta dun. Kahit hindi magkaalyado ang Konoha at Ome, nagpa siya si Tenten na pumunta. Pero nahuli siya ng mga shinobi ng Konoha. Sinabi nila na may impormasyon sila na may planong atake ang Ome sa Konoha at may tip na tatakas daw si Tenten. Nakita nila yung mapa papuntang Ome sa kanya na may nakatagong sulat para sa Omega Gear. Nakita ito ng mga teammates at villagers niya habang dinadala siya. Naisip ni Tenten na yung merchant pala ang mastermind ng plano. Habang nakakulong siya, tinawag siya ni Lee at Neji mula sa bintana. Sinabi nila na naniniwala silang hindi siya traidor at kung sinuportahan nila siya noon pa, mahihirapan silang tumulong ngayon. Na-touch si Tenten sa friendship ng mga Dreamworld teammates niya. Umalis sila pero nag-warning si Tenten tungkol sa merchant na yon. Biglang may sumabog at nagliyab ang village. Tuloy-tuloy ang pagpasok ng mga shinobi ng Ome gamit ang summon ng formula. Dumating si Menma sa kulungan ni Tenten, dala yung merchant na nag-disguise. Alam daw ni Menma na may nangyayaring kakaiba dahil sa mga dokumento ng tatay niya kaya sinundan niya si Tenten. Ibinigay ni Menma pabalik ang scroll ng weapons niya at sinabi na makakalabas na siya kasi naipaliwanag na niya sa mga higher-ups habang papunta siya. Sinabi din ni Menma na parang alam niyang hindi siya yung Tenten na kilala niya at hindi siya taga dun. Kahit Dreamworld lang yun, inalok ni Tenten ng tulong si Menma. Inatake ng personal si Hanzo ang village kasama ang summon niyang malaking salamander. Hinarap siya ni Menma gamit ang full-tailed beast mode niya. Nag-summon si Hanzo ng pangalawang salamander. Kaya nilabanan ito ni Tenten gamit ang treasure tools ng Sage of Six Paths. Napatigil ang atake sa village at binati siya ng mga teammates niya dahil sa ginawa niya. Proud si Tenten sa lakas niya at pakiramdam niya belong siya sa dream world na yon. Nahulog si Killer Bee sa Infinite Tsukuyomi kahit nakaligtas siya sa pagkuha ng video. Sa loob ng panaginip niya, kasama niya si Yugito Ni at ang video nila na sina Matatabi at Gyuki na naka-chibi form. Plano nilang sumugod sa Senage Care para iligtas si Gaara at si Shukaku. Pagpasok nila sa kulungan, hinarang sila ng higanteng bersyon ni Kereso. Habang pinipigilan ni Gyuki yung puppet, pinalaya ni B si Gaara at sinabi sa kanya na may mission silang pang Jinchuriki lang at binigay ang detalye sa pamamagitan ng fist bump. Nagkita sila ulit ni Yugito at Matatabi na kinuha yung sandgourd ni Gaara. Naghiwalay ang dalawang taga-Kumo para hanapin ang iba pang Jinchuriki. Pumunta si Nabi at Gaara sa Konoha para hanapin si Naruto at si Kurama na nakakulong sa loob ng bibig ng boss ni Tsunade sa Hokage Rock. Sumisigaw si Naruto na pakawalan na siya at para patahimikin ay pinadalhan siya ng ramen at nabunyag na ito talaga ang tunay niyang plano.
Nahimatay yung mga guard bago makuha ni Naruto ang pagkain niya at binasag ni B yung kulungan gamit ang lariat sa version isang form niya. Pero bago sila makatakas na-activate ang failsafe at nilamon sila ng estatwa papunta sa underground kung saan sila binantayan ni Tsunade, Shizune, at mga Anbo. Habang si B ay baliw na baliw sa katawan ni Tsunade, nagpa siya si Tsunade na laruin na lang sa sugal ang problema kaysa magwala ang tatlong Jinchuriki. Humiling si Gaara na mahawakan ng dice at pina-transform si Shokoko na parang dice para dayin ang laro. Pero hindi tumagal yung forma niya nang malakas ni Yugyug ni Tsunade yung dice. Samantala, nagbuga si Gyuki ng tinta na parang usok para makatakas sila. Pinadala ni Tsunade sina Yamato, Hyuga Uzuki at team ng Anbo para habulin sila at sinabing papunta daw ng Takigakure. Habang naglalakad sila, nag-usap sila tungkol sa banta ng Akatsuki pero biglang tumigil si Naruto nung makakita ng ramen shop. Na-corner sila ng Konoha team at naglaban sila, kaya napilitang umatras ang mga taga-Konoha. Pagkatapos, nakarating ang mga Jinchuriki sa labas ng Takigakure at hinarang sila ni Itachi Uchiha, Sasori at Deidara ng Akatsuki. Nagkaroon ulit ng matinding laban. Habang tuloy ang laban ng mga Jinchuriki at Akatsuki, tinanong ni Naruto si Itachi tungkol kay Sasuke. Dahil dito, umalis si Itachi at sinabi na aalis na siya sa organisasyon kasama si Nagato. Pagkatapos nun, dumating si Fo at nakisali sa laban, kaya napilitang tumakas sina Sasori at Deidara. Pinayuhan ni Killer Bee si Fo na mag-fist bump sila, kaya kinilig si Fo, pero nakiusap si Gaara para sumali siya sa grupo nila. Habang naglalakad papunta sa susunod na destinasyon, pinaliwanag ni B kay Fo ang tungkol sa Ten Tails at ang mission nila na protektahan ng prinsesa na nagsil dito. Dumating sila sa village ni Roshi pero hindi sila pinapasok ng maayos dahil may mga kainahinalang tao daw kamakailan. Pinakalma ni Son Goku si Roshi. Napansin ng lima yung isang lawin na nagmamatsyag, kaya ginamitan ito ni Chomei ng scale powder para patulugin. Nalantad na si Sasuke palayon, kasama sina Orochimaru at Kabuto. Pero umalis agad si Sasuke. Sumamon si Orochimaru ng higanting ahas, pero nagtulong-tulong yung lima kasama ang bidyo nila para talunin ito, kaya napilitan ding umalis ang Sannin. Pagkatapos ng ilang sandali, nagkita-kita silang lima kina Yugito, Han, at Utakata na hindi pa rin mahanap si Yagura. Nagplano silang magkita sa kastilyo pagkalipas ng 7 araw kaya naghiwa-hiwalay sila para hanapin si Fort Mizukage. Nahanap siya ni Killer Bee at Han at sa matinding pangungulit ni Bee, napauho din siya. Pero nahuli silang makarating kasi inatake na ang kastilyo ng mga White Zetsu. Naiwan yung 6 na Jinchuriki para depensahan ito. Gumamit yung demonic statue of the outer path ng Tailed Beast Ball at tinamaan ang kastilyo pero hindi ito nawasak. Habang muntik na silang matalo, dumating sina Killer Bee, Yagura at Han para iligtas sila. Pinagsama-sama ng 9 na Jinchuriki ang lakas nila at pinasabog ng sabay-sabay ang Tailed Beast Ball ng mga bidyo nila, kaya napaatras ang estatwa at ang Akatsuki. Sa panaginip niya, natatawa si Bee habang nakatrap pa rin siya sa Infinite Tsukuyomi. Nahuli si Karen sa Infinite Tsukuyomi. Sa panaginip niya, tinatawag siya ni Sasuke para magising, pero ang sagot lang niya ay gusto niyang ngumiti ito. Ilang taon na ang nakalipas sa Kusagakure, kinuha si nanay ni Karen ni Zosoy para tumulong sa mga sugatan kahit mahina na ito. Magdamag naghintay si Karen, pero bumalik si Zosoy para siya naman ang kaladkarin papuntang ospital para gamitin ang abilidad niya panggamot. Doon, nalaman niyang patay na ang nanay niya at natakot siya sa mga kagat sa katawan nito. Ipinasa siya ni Zosoy sa mga medics at sinabi na kailangan niyang magtrabaho para makatira sa nayon. Nakiusap si Karen na huwag na siyang pasakitan habang kinagat siya ng isang sugatang ninja sa kamay pero wala siyang nagawa. Pagkatapos, pauwi na siya at binalaan ni Zosoy na bumalik palagi kahit walang susando. Umuwi si Karen umiiyak, iniisip ang mga kagat sa katawan niya. Maya-maya, dinala siya ni Zosoy sa battlefield para gamutin ang mga sugatan at natambe siya sa pagod. Pagkatapos, sinabi ni Zosoy na pwede siyang sumali sa Chunin exams basta alagaan ng teammates niya. Sa Forest of Death, kinagat siya ng 2 kasama para magpagaling, tapos binigay sa kanya yung scroll. Inatake siya ng malaking oso pero sinagip siya ni Sasuke. Pagbalik niya sa exams, pinagalitan siya ni Zosoy at pinadala sa North Fortress kung saan may laban kontra Kaguya Clan. Natakot siya sa dami ng sugatang kailangan gamutin at natakot na baka mamatay siya. Ilang panahon nang lumipas, inatake siya ng 2 siga pero sinagip siya ni Orochimaru at inimbita siya sumama. Sa hideout ni Orochimaru, sinalubong siya ni Kabuto at pinakita niya ang abilidad niya, kaya namangha si Kabuto. Sa Northern Hideout, sinabi ni Kabuto na tutulong siya sa mga experiment kay Jugo.
Ilang panahon ang lumipas, kinausap siya ni Orochimaru at pinasalamatan siya, saka hiniling na siya ang mamahala sa hideout na tinanggap niya. Habang nag-uusap sila ni Kabuto, dumaan si Orochimaru at Sasuke. Ipinakilala si Sasuke kay Karen. Hindi sinabi kung gaano katagal pero pinatay ni Sasuke si Orochimaru, binuo ang Heavy, at nakipaglaban kina Killer Bee at Danzo, gamit ang pagpapagaling ni Karen. Sa panaginip niya sa Infinite Tsukuyomi, naging 6 Hokage si Sasuke. Inatake ng Kusage Gear ang Konoha at na-corner si Karen. Nandoon si Zosoy at pinapahuli siya dahil sa abilidad niya. Pero nasagip siya at pinapakita na parang siya ang pumatay kay Zosoy. Habang nakahandusay siya, tinatawag siya ni Sasuke para magising pero ang sagot lang niya ay gusto niyang ngumiti ito. Ngumiti si Sasuke at ngumiti rin si Karen habang nakakulong pa rin sa Infinite Tsukuyomi.